Daylan, the Healer. 953 hanggang 6 na po. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Basura, binabalaan ko kayo, itong Scarlet Heaven Army ang parusa ko. Kung maglakas loob kang mag-overestimate sa sarili mong lakas, ipinapangako kong pagsisisihan mo ito. Wala nang mga buto. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang kanyang boses na ipinadala kay Daylan, nagbanta. Itinuring na niya ngayon ang mana ng Scarlet Firmament Army bilang kanya, at sinumang maglakas loob na looban ito ay tiyak na isang nakamamatay na paghihiganti. Pag-aaway ng dugo. Kasabay nito, emosyonal ding sinabi ni Jingkong sa consciousness si Anak, napakaswerte mo talaga sa pagkakataong ito. Si Lord Scarlet Army, na pinuno ng Great Heaven Realm noon, ay isang hakbang na lang para makapasok sa Profound Heaven Realm at maging hari. Nang maglaon, sinabing namatay siya sa labanan. Oo, ngunit ang Scarlet Firmament Army na ito ay ipinasa na talaga. Sa anumang kaso, dapat mong makuha ang manang ito ng Scarlet Heaven Army. Makakatulong ito sa iyo na magkaroon ng matatag na foothold sa inner domain, at maging sapat na malakas na puwersa para sa sikat na party. Matigas na sabi ni Jingkong. Ang kaharian ng dakilang langit. Ang kaharian ng Profound Heaven. Bahagyang nagulat si Daylan, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang mabigla sa kanyang puso. Ang tinatawag na Great Heaven's Realm, at Profound Heaven Realm, na binanggit ni Jingkong, syempre alam niya ang ibig niyang sabihin. Ay iba sa realm of establishing the foundation, na siyang fifth layer realm. Ang mas mataas na antas ng Golden Core Formation Real Monarch Realm ay mayroon lamang ang realm ng fourth layer realm. Sila ang kaharian ng maliit na langit, ang kaharian ng malaking langit, ang kaharian ng Profound Heaven, at ang kaharian ng kataas-taasang langit. Ang pangalawang layer na langit ng Golden Core Formation True Sovereign Realm ay umiiral sa kaharian ng dakilang langit, kahit na sa buong panlabas na domain, iilan lamang ang mga ito. Napakabihirang, makapangyarihan at walang hanggan. Sa makatuwid, hindi katakataka na si Jingkong ay labis na nasasabik sa oras na ito sa pamana na iniwan ng mga malalakas na lalaki. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya iyon noon, isa lamang siyang kalahating hakbang na mahusay na Formation Master, at hindi niya maihahambing ang pagkakaroon ng isang maliit na langit sa unang layer ng Golden Core Formation True Monarch Realm, lalo pa ang pagkakaroon ng mas makapangyarihang kaharian ng Great Heavenly King. Sa ganoong sitwasyon, imposibleng hindi ma-excite, o may multo sa puso ko, o imposible talaga. Mga nakatatanda. Bagamat hindi ako matalino sa lahat ng parusa, naghahangad din akong maging isang nangunguna sa mundong kapangyarihan tulad ni Senior Scarlet Heaven Army. Sa pagsasalita tungkol sa mga pagpapahirap na ito, huminto siya, muling ibinuka ang kanyang bibig, at nakangiting nagsabi, kaya, kung makukuha ko ang manang ito, tiyak na ituturing ng aking paksayo ng Yansen ang lahat ng tao sa hukbong Scarlet Heaven bilang mga panauhin ng karangalan. Ako si Yansen. Bagamat ang sekta ay hindi talento, mayroon pa ring dalawang Supreme Elder na nasa ikalimang antas ng pundasyon ng Scarlet Heaven na hindi natin itatayo ang Heaven Army. Kahit mayabang ang lalaking ito, matalino din. Ang mga pananalitang ito, kung ito ay lihim na napakataas ng katayuan ni Scarlet Heaven Army upang makuha ang pagkilala ng kabilang partido, at ang elaborasyon ng katayuan at katayuan na ito. Lahat sila ay naglalarawan sa kanyang sarili bilang punong guro ng paksayo ng Yansen. Lihim na itinaas ang kanyang sariling halaga. Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, ang 7 ulo na megalithic na estatwa ay tumingin lamang sa kanya ng walang pakialam, at sinabing mahina, para sa amin, hanggat hindi ito ang pagkakaroon ng Golden Core Formation True Sovereign Realm, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng Golden Core Formation True Sovereign Realm at sa ibaba. Bagamat ang mga parusa ay naitago ng mabuti, paanong hindi nila makikita ang mga ambisyon ng mga parusa? Kahit gaano pa kaganda ang mga salita, kung hindi kaya, sayang pa rin. Nang marinig ang mga salita, ang mga mukha ni Raven at ng paksayo ng Yansen ay hindi maiwasang tumigas. Napakalakas ng tono ng kabilang partido, pero hindi sila makapagtalo, halatang ito ang pinaka nakaka-suffocate.
Ginawa silang hindi komportable. Si Ravenchin ay sobrang galit din sa loob, ang mga halimaw na ito, isa-isa, ang kanilang mga ulo ay naging mga bato, at sila ay natulog sa mabaho at madilim na palasyong ito sa loob ng mahabang panahon, at maging ang kanilang mga ulo ay sira na. Kahit na ang Scarlet Sky Army na ito ay maaaring napakalakas at makapangyarihan noon, ngunit ngayon, daan-daang taon na ang nakalilipas, hindi ito ang parehong panahon. Hindi siya naniniwala na ang mga taong ito ay gusto pa ring magpatuloy sa pagtulog sa mabaho at madilim na palasyong ito sa ilalim ng lupa. Kadiliman. At kung gusto mong lumabas sa palasyong ito sa ilalim ng lupa ngayon, bukod sa mga parusa niya, sino pa ang mas karapat-dapat kaysa sa kanya para makuha ang manang ito? Tanging ang kanyang mga parusa. Ang unang henyo ng kabataang henerasyon ng Jansen School, ang pangalawang antas na peak master ng Foundation Establishment Human Realm na wala pang 50 taong gulang, na may hindi magagapi na potensyal at talento, ay karapat-dapat lamang na tumanggap ng pamana na ito. Ang iba ay hindi karapat-dapat. Gayunpaman, kahit nagalit siya sa kanyang puso, may isa pang ngiti sa mukha ni Raven, at sinabi niya, gayunpaman, dapat ding malaman ng ilang nakatatanda na kung pipiliin mong sundin ang tamang tao, ang taong may higit na talento at potensyal ang magiging ang pinakatamang pagpipilian. Ang Scarlet Sky Army ay dapat na pirma ng mga nauna sa Scarlet Heaven Lord. Sa palagay ko, ang mga nauna sa mga alikabok ay ayaw ng pangalan ng mga nauna sa alikabok. Heaven Lord pagkatapos nitong daan-daang taon, tama ba? Pagkatapos ay tumango ang 7 ulo na megalithic na estatwa at sinabing, sa katunayan. Ang pangalan ng aking Panginoon, kahit na sa mga daang taon na ito, kapag siya ay ipinanganak, hindi siya maaaring maging mahina. Okay, sa iilan sa inyo, kayong tatlo lamang ang halos hindi kwalipikadong subukan ito. Ngunit ikaw. Ang malaking paa ng higanteng estatwa ng bato ay itinuro si Waldo, at mahinang nagsabi, ikaw ay isang babae, hindi bagay para sa iyo. Pagkatapos ay pumasok kayong dalawa at lumaban. Itinuro ng higanteng estatwa ng bato si Raven, o Daylan, at sa wakas ay nagpasya na silang dalawa lang ang kwalipikadong pumasok at subukan ito. Hindi ko pababayaan ang mga senior. Biglang naging excited ang ekspresyon ni Raven, at binigyan niya si Daylan ng isang mabangis na tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Salamat sa pagkakataon, senior. Nagtaas din ng kamay si Daylan. Bigyan man natin ng pagkakataon o hindi ay pangalawa, dahil hindi naman talaga tayo miyembro ng Akasaka Army. Gayunpaman, papasukin na kita ngayon. Ang mapurol na tunog ng megalithic na estatwa ay tumunog, at biglang, si Daylan at ang Raven na iyon ay nakaramdam ng hindi mapaglabanan na puwersa ng sabay, na kinaladkad ang kanilang mga sarili sa kailaliman ng gumuhong palasyo. Biglang nagdilim ang mga mata nila. Naglaho rin ang kanilang mga figure sa harap ni Waldo at Jansen sa isang iglap. Nang makita ang eksenang ito, ang mga master ng Jansen faction ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, at isang pagkabigla na mahirap pigilin ang lumabas sa kanilang mga mata. Ang mga megalithic statues na ito ay talagang napakalakas, at ang paraan ay kakilakilabot lang. Hayaan siyang makipagkumpetensya kay Raven para sa manang ito. Napakalakas ni Raven, nakipag-away na ba siya? Si Waldo lamang ang hindi natakot tulad nila. Nakita ko ang isang pares ng magagandang mata na nakatingin sa kailaliman ng palasyo, medyo nag-aalala. Sa kanyang opinyon, ang lahat ng mga parusa ay masyadong makapangyarihan sa mga tuntunin ng potensyal, talento, o lakas. Hindi man lang niya kalaban si Daylan, paano siya nakalaban sa ganoong klase ng kaaway? Gayunpaman, naiintindihan din niya na kahit gaano siya nag-aalala ngayon, wala itong silbi. Hindi nakakatulong. Kaya ngayon, ang lahat ay makakaasa lamang sa naiyon. Kasabay nito, sina Daylan at Raven ay dinala sa kailaliman ng palasyo sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan. Mayroong isang bagay na espesyal dito, ito ay isang malaking parisukat. At sa itaas ng malaking parisukat na ito, may daan-daang parang buhay na kulay abong estatwa. Ang ilan sa mga estatwang iyon ay mga tao, ang iba ay mga halimaw, at ang iba ay mga mabangis na hayop. Ang ibabaw ng mga estatwa ay natatakpan ng isang madilim na kinang, at ang hininga ay nakakatakot, tulad ng mga buhay na bagay.
Ito ang Scarlet Firmament Army. Nakakatakot na aura. Pagtingin sa parang buhay na kulay abong mga estatwa, dinilaan ni Raven ang kanyang mga labi at tuwang-tuwang sinabi. Dahil sa mga rebel tong iyon, talagang naramdaman niya ang pang-aapi na hindi niya napigilan. Ang antas na iyon, kahit sa kanilang Yansen Sect Great Elder, at sa Criminal Law Great Elder God, hindi ko pa ito naramdaman. Mula dito, makikita na ang Scarlet Firmament Army na ito ay talagang hindi isang walang kabuluhang pangalan. Kung gaano kakilakilabot ang kanyang kapanahunan para sa kanyang kasalukuyang antas, ito ay hindi maisip. Ang Scarlet Firmament na ito ay dapat nasa ating mga kamay. Nagdesisyon kaagad si Raven. Mariin na nakakuyom ang mga kamao. Pagkatapos, ang kanyang mabangis, nakamamatay na mga mata ay bumagsak ng diretso kay Daylan, at ang kanyang malamig na boses ay direktang nagbabanta. Basura! Sinasabi ko sa iyo, manatili ka doon sa totoo lang, baka maawa ako at mabuhay ka, kung hindi, dudurugin ko ang iyong mga buto sa pulgada. Hayaan kang mamatay, at mamatay ng walang libing. Lupa! Nang marinig ito, sumulyap si Daylan sa patagilid sa mga mayayabang at mabangis na pahirap, ang mga sulok ng kanyang bibig ay malamig na nakakabit, at ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap. Ngunit hindi niya pinansin. Pagkatapos ay nakita niyang bumagsak ang kanyang mga mata sa estatwa ng Scarlet Heaven Army sa plaza, at tiningnan niya ng maigi. Maya-maya ay bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Sure enough, lahat sila ay mga puppet ng buhay. Mayroong kahit daan-daang mga puppet ng Scarlet Heaven Army sa square na ito. Nakakatakot talagang magsulat ng ganyang kamay. Life puppet, nakilala rin bilang immortal puppet, bagamat hindi naman talaga ito immortal, pero sa engranding pangalan ito, kitang-kita na ang halaga ng mga naturang puppet. Life puppet, kahit isa lang, kung gusto mo itong linangin o itayo, kailangan mong magbayad ng napakalaking halaga, at posible itong gawin. At ito ay dapat na isang life puppet na dapat sukatin sa isang digit. Sa oras na ito, talagang daan-daan sila sa harapan niya. Mga ganoong eksena, ganoong labanan, kahit si Daylan ay hindi maiwasang mabigla. Hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang Panginoon ng Scarlet Army na ito ay talagang isang walang awa na tao na sikat sa Inner Territory 700 taon na ang nakakaraan. Ang ganitong uri ng sulat kamay ay pambihira. Basura, how dare you ignore my punishment? Nang makita si Daylan, hindi niya talaga ito pinansin. Ang mga mukha na dati mayabang at mabangis ay nabaluktot na. Puno ng masamang hangarin na pumatay. Sa kanyang mga mata, si Daylan ay parang langgam lamang, ngunit ngayon, ang basurang ito ay hindi lamang ninakawan ang kanyang babae, ngunit naglakas loob din na huwag pansinin ang kanyang mga parusa, tila gusto niyang ang mana ng hukbong Scarlet Heaven mula sa kanya. Paanong hindi siya magagalit kapag nakikita niya ang ganitong uri ng pagpapahalaga sa sarili? Bukod dito, siya rin ay lubhang hindi balanse sa kanyang puso ngayon. Anong katayuan at antas ng kanyang iba't ibang mga parusa? Ngunit ngayon, talagang minamaliit siya ni Waldo, tinanggihan ang kanyang kasal, at nakipag-ugnay sa basurang ito, at maging ang mga hayop na may 7 ulo sa labas ay tila mas nakilala ang basurang ito. Gaano ka-proud ang mga parusa niya, paanong hindi siya magagalit? Paano ka magiging balanse sa isip? Nguso. Sa pag-iisip nito, isang malamig na liwanag ang lumabas mula sa malamig at mabangis na mga mata ng mga parusa, at isang malakas na aura ang bumagsak kay Daylan sa isang iglap, na dumidiin ng husto sa kanyang katawan. You bastard, trash. Honestly, stay here and kill you when I inherit the legacy of the Scarlet Heaven Army. Ang nakakatakot na momentum ay nagtulak kay Daylan na pawisan ng kaunti, at ang kanyang mga ugat ay lumalabas. Hindi mapigilan, ang lalaking ito ay nagtanggal ng mukha. Umaasa sa sarili niyang lakas, pinahirapan niya si Daylan, at gusto niyang manatili siya sa gilid ng plaza ng tapat, hindi na lumahok sa labanan ng Scarlet Heaven Army, at mamatay ng may kapayapaan ng isip. Bagay sa aso, basura. Ako ba ang sinasabi mo? Haha, bakit hindi natin hintayin, kapag nanalo ako sa mana ng Scarlet Heaven Army, sino sa tingin mo ang unang mamamatay?
Hindi nagbago ang mukha ni Dylan, at ang kanyang mahina at malupit na ugali ay direktang nagpabago sa kutis ng mga nagpapahirap. Napakakulimlim, napakapangit, napakakulimlim. Boom! Kasabay nito ang pagyanig ng parisukat at nagkaroon ng malakas na ingay. Pagkatapos, sa ilalim ng nakakagulat na mga tingin ni Dylan at Raven, ang Scarlet Heaven Army ay tila buhay. Sino? Jin Aisling tayo. Ang malalim na boses ay yumanig sa eardrums ni Dylan. 954. Sino? Jin Aisling tayo. Ang mahinang boses ay umalangaw-ngaw sa malungkot at tahimik na plaza, at pagkatapos ay nagkaroon ng paggalaw sa kadiliman. Isang 3 metrong taas na higanteng nakasuot ang walang pakialam na lumitaw sa harap ni Dylan at Raven. Biglang nagkaroon ng nakakatakot na aura na halos lumuhad sa lupa ang mga tao. Kung si Dylan man o ang mga parusa, ang mga mata na nakatingin sa isa't isa sa oras na ito ay nagulat. Nakakamangha. Bulong ni Dylan sa sarili, nagulat ang kanyang mga mata. Ang pagpapakita sa higanti sa oras na ito, ang momentum lamang ay napakalakas. Hindi kaya ito mas mahina kaysa sa 7 Guardian Boulder statue sa labas. Matapos ang lahat ng pagpapahirap ay nabigla, ang kanyang mga mata ay nagliwanag, at isang dampi ng pananabik ang bumalatay sa kanyang mukha. Baka sa mga mata niya ang excitement at katakawan. Pagkatapos ay nakita ko siyang mabilis na naglalakad papunta sa harapan ng 3 metrong nakabaluti na higanti, ngumiti at yumuko, itinaas ang kanyang ulo, ikinulong ang kanyang mga kamao, at malakas na sinabi, matagal ko nang narinig na ang hukbong Scarlet Heaven ay kasing lakas ng isang bilangguan, at ang kapangyarihan nito ay pambihira. Ngayon talagang hindi mahalaga kung makita mo ang general. Kailangan kong sabihin na ang mga parusang ito ay medyo nakakalito. Masasabing napakaganda ng eksenang ito. Kahit na hindi niya alam kung ano ang Akasaka Army, sinabi niyang matagal na niya itong hinahangaan. Para lang maging maganda ang pakiramdam ng kabilang partido sa kanya. Gayunpaman, kahit na ang kanyang mga iniisip ay mabuti, siya ay nagpapahayag pa rin ng maling tao. Ang 3 metrong taas na higanteng nakasuot ng sandata ay bahagyang sumulyap kay Raven, pagkatapos ay naging walang pakialam ang kanyang mukha, at mahinahon niyang sinabi. Nandito ka ba para tanggapin ang pagsubok ng mana? Dahan daw ang tanong ng 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata. Kung makukuha ko ang pag-aproba ng mga nakatatanda, ang aking mga parusa, at ang paksayo ng Yansen sa likod ko, ay tiyak na ituturing ang mga nakatatanda bilang mga pinarangalan na panauhin, at sila ay malugod na tinatanggap. Bukod dito, hinding-hindi ko hahayaang tawagin ang pangalan ng senior na si Scarlet Heaven Army noon. Ulo, kahihiyan at alikabok. Pangako. Sinabi agad ng mga parusa. Nang marinig ang mga salita, ang 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata ay hindi nagsalita, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Dylan, at malinaw niyang sinabi, ang dami niyang sinabi, ano ang tungkol sa iyo? May gusto ka bang sabihin? Itinaas ni Dylan ang kanyang mga talukap at sinabing, gawin mo ang iyong makakaya. Naniniwala akong magkakaroon ka ng sarili mong pamantayan at paghatol sa iyong puso, tama. Nang marinig iyon, ang mga parusa ay direktang nanunuya. Sure enough, sayang naman at wala man lang siyang lakas ng loob na makipag-away sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, ang 3 metro taas na higanteng nakasuot ng sandata ay talagang tumawa ng bahagya, at mahinang nagsabi, oo, kalmado, mahinahon, at alam kung paano hatulan ang sitwasyon. Mas magaling ka ng bahagya kaysa sa kanya. Ano? Kaagad, ang orihinal na nanunuya na mukha ni Raven ay agad na naging medyo pula at na-distort. Hindi ko inaasahan na ganito ang iniisip ng ibang partido, sabihin mo nga. Damn, sobrang tagal ba talaga ng tulog ng mga ta? Problema sa utak mo. Nang hindi nakikita ang kanyang mga parusa, siya ay tunay na isang henyo na may walang kapantay na potensyal at talento. Yung basura, ano yon? Okay, dahil nakatadhana kang pumunta dito, bibigyan ko rin kayong dalawa ng pantay na pagkakataon para tanggapin ang pagsubok ng mana.
Ang mga mata ng 3 metrong taas na higanteng nakasuot ng sandata ay dahan-daang sumulyap kina Dalen at Raven, at mahinang nagsabi, una sa lahat, kailangan mong dumaan sa 3 round ng paghahambing, at pagkatapos mong manalo, sasabihin sa akin ng kapatid ko ni Scarlet Heaven Army. Handa ba silang sumunod, at kung gagawin nila, kung gayon ito ay isang tagumpay? Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan. Tumango si Dalen. Very straightforward ang sinabi ng kabilang partido, syempre naiintindihan niya. At ang mga parusa ay kumaibot na may sama ng loob sa kanyang mga mata, pinandilatan ng mata si Dalen, at pagkatapos ay muling ngumiti, at sinabi sa 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata, hindi ko na itanong. Aling 3 round ng paghahambing? Una, mga mapagkukunang pinansyal. Itinaas ng 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata ang kanyang kamay at iniunat ang isang daliri. Bahagyang nagulat si Dalen nang marinig niya ang mga salita. Ngunit sa oras na ito, ang 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata ay nagunat ng isa pang daliri at nagpatuloy, pangalawa, ito ay potensyal. Paano ang pangatlo? Tanong ni Raven. Potensyal man ito o pinansyal na mapagkukunan, tiwala siya na kaya niyang durugin si Dalen. Sa wakas, ito ay ang kapangyarihan ng kamalayan, na masasabi ring espiritual na kapangyarihan. Sumulyap kay Raven ang 3 metrong taas na higanteng nakasuot ng armor, at muling nagsalita, kung gusto mong makuha ang mana ng ating Scarlet Heaven Army at kontrolin kami, dapat ay mayroon kang kapangyarihan ng higit sa tao na lakas, kung hindi, kung gusto mo lang kaming ipatawag ng sabay-sabay, kung bumagsak ang iyong kamalayan, hindi ba ito makatuwiran? Kaya, ang malalim na boses ng 3 metrong taas na higanteng nakasuot ng sandata ay biglang tumaas, at nagsabi, ang ikatlong bagay ay isang mahirap na kondisyon, at dapat itong matugunan ang pamantayan bago ito maging kwalipikadong sabihin ang mga sumusunod. Bilang karagdagan, ang paghahambing ng unang 2 bagay ay dapat ding kompleto. Tagumpay, maaari mong pag-usapan ang susunod na pagsubok. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Well, walang problema. Tumango ulit si Dalen. Ang Scarlet Sky Army ay isang malaking hukbo. Kung ang isang tao ay nais na ganap na kontrolin ito ay talagang imposible nang walang kapangyarihan ng banal na kamalayan na higit sa bilang ng mga tao. Senior, naiintindihan ko. Nagtawanan din ang mga parusa sa oras na ito, na para bang ang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay. Tinanong ng Longhorn City kung sino at sino ang hindi nakakaalam na ang paraan ng kanilang sekta ng Yansen sa pagsugpo sa sekta ay sikat sa makapangyarihang espiritual na kahulugan nito. Nagkataon, itinuturing din niya ang pamamaraang ito ng sektarianismo bilang pangunahing pamamaraan ng pagsasanay. Sa ganitong paraan, wala talaga siyang maisip na dahilan kung bakit siya pa rin banta ng basura. Mga mapagkukunang pinansyal. Potensyal. Siya lang, okay. Hahaha. Sa pag-iisip nito, tumawa ng malakas ang Raven sa kanyang puso, nagpadala ng voice transmission kay Dalen, at Nishan, sayang, kapag nakuha ko na ang mana ng Scarlet Heaven Army. Papatayin muna kita, naiintindihan ko. Nang marinig ang sound transmission na ito, bahagyang pinaikit ni Dalen ang kanyang mga mata, at ang mahinang lamig ay direktang nahayag. Papatayin ako ng una. Okay. Hayaan mo munang tumalon at magdaldalan. Sandali lang, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Humph! Okay, let's start. First of all, the first is the financial resources for the competition. If you think you have any advantages, you can say it, and I will judge. Sa sandaling ito, ang 3 metrong nakasuot ng baluti ang matangkad na higanti ay nagsabi. Kung ganoon mauna na ako. Ang Raven na iyon ay humakbang pasulong ng buong pagmamalaki, unang tumingin kay Dalen ng masama sa gilid ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumingin sa 3 metro na higanteng nakasuot ng armor at ngumiti. Senior, nagmula ako sa Yansen Sect, na isa sa ika-5 nangungunang tier sa Netherwolf City. Bagamat ang Yansen Sect natin ay hindi umiiral sa Golden Core Formation through Sovereign Realm, mayroon na tayong 2 senior na ang 5th layered realm ng Foundation Establishment Realm. Ancestor, kaya ang laki at kapangyarihan ng lobo ay maaaring ituring na ako ang pinakamataas na lungsod.
Na may mapagmataas na mukha, iniunat ni Raven ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at nagpatuloy na may mahinang ngiti, at ang ako si Raven ay natukoy na ngayon na magiging tagapagmana ng susunod na henerasyong pinuno ng ating Yanzen sect. Sa oras na iyon, hanggat minsan kapag umupo ako sa posisyon na iyon, sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal, hindi ako dapat mag-alala. Sayang lang at hindi nakilala ng kabilang partido, ang 3 metrong taas na higanteng nakasuot ng armor, ang kanyang kadendo at walang pigil na pananalita. Nakita ko na tumango siya nang walang pakialam nang marinig niya ang mga salita, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Daylan, at sinabi niya, "Kamusta ka?" Ako. Ngumiti si Daylan, na may mataas na tiwala sa kanyang mukha. Ako ay isang alchemist. Alchemist. Halos sabay-sabay na lumiit ang mga mata ng mga nagpapahirap at ng higanteng may armor na 3 metro ang taas. Ngunit pagkatapos ay nakita ko na sinabi ni Raven na may matinding hinanakit at panghahamak. Alchemist. Paano ang isang alchemist? Kahit na ang propesyon na ito ay talagang isang marangal. Ngunit kung ito ay isang mababang antas na alchemist, ano ang silbi? Ang mga salita ng mga pagpapahirap na iyon ay puno ng paghamak. Narinig ito ni Daylan, na may kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, at sinabi, "Oh, sa iyong paningin, anong antas ng alchemist ang maaaring ituring na isang mataas na antas? Anong level ka ng alchemist?" Ngunit sa pagkakataong ito, ang parusa ay walang oras na magsalita, ngunit ang 3 metrong taas na higanteng nakasuot ng sandata ay direktang nagsalita at nagtanong. Nang marinig ito, tiningnan ni Daylan ang 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata, na tahimik sandali, at pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, "Senyor, anong antas ako ng alchemist? Hindi komportable na sabihin sa iyo ngayon, ngunit, maaari mo ba akong bigyan ng pamantayan? Anong antas ng alchemy ang kailangan ko para matalo siya sa kompetisyong pinansyal na ito? Inconvenient reveal. Sino ka sa tingin mo?" Nang marinig ito, diretsyong ngumisi si Raven, malamig na tumingin kay Daylan, at sinabing, "Hindi ko nakikita na maaari ka talagang magpanggap at magpanggap. Senior, ang kanyang ugali ba ay medyo walang galang sa iyo?" Habang kinukutya si Daylan, pinukaw niya ang hindi pagkakasundo, sinusubukang gawing hindi nasisiyahan ang 3 metro na higanteng nakasuot ng armor kay Daylan. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon. Nang marinig ang mga salita, bahagyang umiling ang 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata, at sinabing, "Ang gusto nating piliin ay ang Panginoon ng ating Scarlet Heaven Army, kaya ito ang dapat niyang ugali, hindi mapagpakumbaba o mapagmataas." Natigilan si Raven nang marinig niya ang mga salita, at medyo nagalit siya. Ang bastos na ito, hindi ba magandang bigyan ka ng mukha? Tama bang magpanggap na parang basurang iyon at hindi ka nirerespeto? May sakit ka ba? Tinatanong mo ako kung anong pamantayan ang kailangan ko para matalo ko siya sa financial comparison na ito. Ang 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata ay tumingin kay Daylan, na tahimik sandali, at biglang nagtanong muli, "Bago iyon, pakisagot sa akin ang isa pang tanong. Ilang taon ka na ngayon?" Ako. Natigilan si Daylan, at nag-isip tungkol dito saglit bago niya sinabi, 30 na yata ako." Habang nagsasalita siya, medyo komplikado ang ekspresyon sa kanyang puso. Sa isang kisap mata, mahigit 30 na siya. Ano? 30? Sigurado ka ba? Ang 3 metrong higanteng nakasuot ng armor ay lumiit, tumingin kay Daylan na may nakakunot na tono, at sinabing, "Kung magsisinungaling ka sa akin, ipinapangako ko, hindi ito magtatapos ng maayos." Malamig na sumangot si Raven at sinabing, 30. 30? How dare you say what kind of alchemist you are? Joke? Sa iyong edad? Malinaw mo bang nakikilala ang iba't ibang alchemy materials, pati na ang mga epekto at pharmacology nito? Mayabang lang at ignorante. Katawa-tawa. Tumawa si Daylan at hindi siya pinansin. Pagkatapos ay nakita niyang nakatingin siya sa higanteng may armor na may taas na 3 metro, at mahinang sinabi, "Senyor, dapat marunong kang sumubok sa edad ng mga buto, di ba?" "Oo o hindi, maaari mong suriin ito at malalaman mo." Sabi niya, naglakad siya papunta sa kabilang side.
Kasabay nito, ang 3 metrong taas na higanteng nakasuot ng baluti ay iniunat ang kanyang kamay ng direkta sa kanyang gulugod. Pagkaraan ng ilang sandali, kita niyang binitawan ng 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata ang kanyang kamay, puno ng pagkabigla at pagtataka ang mukha, at sinabing, talagang. Wala pang 30, mahigit 29 lang. 955 ang talento ng terorista Pildaw. Well. Tumango si Dalen at muling tinanong ang kabilang partido, Senyor, maaari mo ba akong bigyan ng pamantayan ngayon? Anong antas ng alchemist ang kailangan ko para matalo siya? Level 4 at pataas. Walang pagdadalawang isip na sabi ng higanteng may armor na may taas na 3 metro, na nakatitig kay Dalen. Kung isa ka na ngayong 4th level alchemist o mas mataas, kung gayon makikilala ko ang iyong mga mapagkukunang pinansyal, na higit pa sa sekta sa likod niya. Ito ay mas makapangyarihan. Pagkarinig pa lang nito, biglang nagbago ang mukha ni Raven at sinabing, Senyor, anong biro? Kahit ika-4 na antas na alchemist, paano siya magiging mas mayaman kaysa sa paksayon kong Yanzen? Kamangmangan. Ang 3 metrong higanti sa armor ay sumangot ng malamig at sinabing, isang pang-4 na antas na alchemist sa edad na ito. Hindi pa banggitin, mayroong kahit 30% na tsansa na maging isang king-level alchemist sa hinaharap. Ikaw. Ang sekta na iyon ay walang kahit golden core formation through sovereign realm powerhouse, how dare you comparing your wealth with a alchemist? Si Raven ay natahimik at hindi nakaimik saglit. Kung ikukumpara sa isang alchemist sa antas ng hari sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal. Not to mention their Yanzen faction, natatakot ako kahit ang buong Ghost Wolf City nila ay hindi magkakaroon ng ganoong kakayahan. Gayunpaman, paano magiging alchemist ang batang iyon sa itaas ng ika-4 na antas? Ilang taon na siya? Ito ay simpleng hindi posible. Kaya kapag naiisip ko ito, wala na akong sinasabing parusa. Nakatingin lang kay Dalen ng nakangisi, isang 4th level alchemist. Kung may kakayahan ka, masasabi mo na, nako, ika-4 na antas na alchemist. A 4th level alchemist or above. Tapos walang problema. Mukhang this round, nanalo ako. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumawa si Dalen, dahilan para matigas ang ekspresyon sa mukha ni Raven. Mabuhay. Ikaw, anong sabi mo? Ang Raven na iyon ay tumingin kay Dalen na may walang katotohanang mukha, at malamig at sarkastikong sinabi, gago ka ba at may problema sa iyong utak? Anong klaseng bagay ka, naglakas loob kang sabihin na ikaw ay isang alchemist sa itaas ng ika-4 na antas? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ganoong uri ng pag-iral? Senyor, siya ay nagsasalita ng walang kaparerekan tulad nito, at siya ay talagang walang pagpigil sa parusa. Ang isang ika-4 na antas na alchemist, kahit na ang pinakamababang antas ng ika-4 na antas na mababang antas, ay magkakaroon ng isang malakas na prestihiyo sa lobo na lungsod, at ang antas ng katayuan. At sa kanyang impresyon, halos wala sa mga taong iyon ang higit sa 100 taong gulang. Sa ilalim ng edad ng. At sino ang hindi nakakaalam, ang mga alchemist ay nangangailangan ng maraming akumulasyon ng karanasan, isang malaking halaga ng kaalaman, pati na rin ang background ng mana ng sekta, pati na rin ang mga talento at iba pa, mayroong maraming mga komplikadong bagay. Sa gayon lamang natin ito malilinang, at pagkatapos ay mas mataas at mas malayo. At ngayon, si Dalen ay wala pang 30 taong gulang, 29. Ngunit ang bastard na ito, ang basurang ito, ay naglakas loob na sabihin na siya ay isang alchemist sa itaas ng ika-4 na antas. Ang ganitong bagay ay ganap na imposible, sino ang maniniwala? Iyon lang, ang mga mata ng mga nagpapahirap ay direktang malisyoso at madilim, at ang kaunting pagkabalisa ay dahan-daang lumitaw sa kanilang mga mata. Anong paraan ang kailangan mong patunayan na isa ka na ngayong alchemist sa itaas ng ika-4 na antas? Ang 3 metrong taas na higanteng nakasuot ng armor ay tumitig din kay Dalen ng may mabigat na mga mata. Mabangis na kumislap ang kanyang mga mata. Dapat mong malaman na kahit siya mismo ay walang tiwala sa mga iniaatas na inihain niya noon. Kung tutuusin, wala pang 30 taong gulang siya, at isang ika-4 na antas na alchemist sa edad na 29, alam niya kung ano ang konseptong iyon.
Halimaw lang yan. Dan daw ghost talent. Pero ngayon, mahinang sinabi ni Daylan na siya nga. Bigla na lang siyang naging pusong puppet, at parang bumilis ang tibok nito. Ito ang nagparamdam sa kanya ng hindi tunay na ulirat. Hindi yun madali. Nang marinig ito, diretsyong ngumiti si Daylan at sinabing, ano ang kailangan mong patunayan ang antas ng isang alchemist? Hindi ba ito ay isang medicinal pill lang? Senior, pakitingnan. Boom! Isang kumpol ng kaki na apoy ang lumitaw sa harap ni Daylan, na naglalabas ng mahinang hininga ng takot. Nang makita ng 3 metrong higanting nakasuot ng sandata ang apoy, muling nanliit ang kanyang mga mata. May pagkagulat at pagkagulat sa kanyang mga mata. Langit at lupa. Gulat na bulong niya sa sarili. Sa hindi inaasahan, si Daylan ay isa pa ring alchemist na may ibang apoy. Ang bagay na ito, kahit nasa kasagsagan ng kanilang Scarlet Firmament Army, ay lubhang kaakit-akit. Puff! 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 Whoosh! 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 Sa sandaling ito, sa gulat at sobrang pangit na mga mata ng mga parusa, kinuha ni Daylan ang lahat ng uri ng mga materyales sa alchemy at nagsimula ng mga master ng alchemy. Gaya ng sinabi niya. Bilang isang alchemist, ano ang kailangan mong patunayan? Napakasimple lang, yan ang gamot na tableta. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sa kamay ni Daylan ang isang cyan elixir na nakabalot sa isang maulap na ulap. Senior, tingnan mo. Inabot ni Daylan ang tableta ng gamot sa kabilang side at nakangiting sinabi. Ako. Natigilan ng 3 metrong higanting nakasuot ng armor at nauwi sa medicinal pill sa kamay ni Daylan, at pagkatapos ay nakita ang kanyang matatag na higanting mga kamay, na tila nanginginig ng bahagya. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang mga labi na nanginginig, nakatingin kay Daylan na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata, at sinabing, 4 na linya. 4 na linya. Anong 4 na linya? Ang mga pagpapahirap na iyon ay tila tinusok din ng isang karayom sa puso sa isang iglap, at ang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Pagtingin sa cyan na gamot na tableta na nababalot ng mahinang ambon sa kamay ng kalaban, ang boses ay nanginginig. Nakita ko na ang 3 metrong taas na higanting nakasuot ng sandata ay pinitik ang kanyang palad, inihayag ang tableta ng gamot sa kanyang kamay, at ang kanyang tono ay naging sobrang solemn na. Nakatitig kay Daylan. Ang tableta ng gamot na ito ay talagang isang pang-4 na antas ng mababang antas na tableta ng gamot. Ano? Narinig ni Raven ang mga salitang parang multo, na nakatingin sa tableta ng gamot sa higanting kamay. Kung may mga hibla ng pilak na linya sa tableta ng gamot na bumabalot sa asul na tableta ng gamot. Maingat isang bilang, ito ay talagang 4 na linya. Hindi. Paano ito posible? Ito ay imposible, ito ay ganap na imposible. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga parusa ay tila natatakot, ang kanilang mga mata ay nanginginig, ang kanilang mga ekspresyon ay walang katotohanan, at tila sila ay nananaginip. For pattern at 4th level low-grade medicinal pill, ano ang konsepto? Sa kanyang impresyon, tila kahit na ang ilan sa mga sikat na 4th level high-grade alchemist sa Netherwolf City ay hindi makakarating, at ngayon. Imposible. It's absolutely impossible. You must be cheating. Bigla niyang itinuro ang kanyang daliri sa ilong ni Daylan, na pag-alitan, at sinabing, huwag mong isipin na hindi ko mahulaan, tiyak na gumamit ka ng hindi kilalang paraan para itapon ang natapos na tableta ng basura. Isa pa, ginagawa mo ang ganitong uri ng bagay. Huwag mo nang isipin iyon, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga 4 pattern at 4th level na low-grade medicinal pill na imposibleng gawin mong basura ang mga ito? Hindi ka taka-taka na sobrang excited na siya ngayon, dahil talagang nakakatakot ang 4 pattern at 4th level low-grade medicine pills na ito. Kahit na ang isang 4th level high-grade alchemist ay hindi makakarating, anong klaseng bagay siya, Daylan, at paano niya ito mapapantayin? Ito ay imposible, ganap na imposible. Pagkatapos ang mga puso ng lahat ng mga parusa ay agad na nataranta. Madilim na nanginginig. Sa unang round ng paghahambing, nanalo ka. Sa sandaling ito, direktang inihayag ng 3 metro na higanting nakasuot ng sandata ang tagumpay ni Daylan, ganap na binaliwala ang katarantaduhan ni Raven.
Biruin mo, hindi ba niya alam kung may kulang o wala? Kung talagang nawala ang bag sa harap niya, para hindi niya malaman, ito rin ang kakayahan niya ni Dylan. Dapat manalo. Matapos ipahayag ang kinalabasan ng unang round ng paghahambing. Maging ang higanteng may armor na may taas na 3 metro, bilang miyembro ng Scarlet Heaven Army, ay hindi naiwasang mapatitig kay Dylan na may makapal na ekspresyon, at bumantong hininga, ang iyong talento sa alchemy ang pinaka-nakakatakot na nakita ko. Tinatayang kahit wala tayo, tiyak na hindi magiging mahina ang iyong mga tagumpay sa hinaharap. Nang marinig ito, muling nalungkot si Raven, na may hindi magandang tingnan na ekspresyon sa kanyang mukha. Parang hindi ako komportable na parang nakain ako ng hindi mabilang na langaw. Siya ay nagpahayag sa sarili bilang isang henyo, may walang kapantay na potensyal, at isang ganap na henyo, ngunit ngayon, hindi siya makakakuha ng kahit isang salita ng papuri mula sa kabilang partido. Sa kabaligtaran, ang asong iyon, ang basura, ngunit pinupuri ng kabilang partido tulad nito, paano niya mabalanse ang kanyang puso? Ha! Anong ipinagmamalaki mo? Hindi lang ito isang aspeto ng pagsubok. Senior, ituloy natin. Tapos nakita niya ang mukha niyang puno ng hinanakit. Sa pakikipagkompetensya para sa mga mapagkukunang pinansyal, hindi niya maihahambing kay Dylan, ngunit kung ito ay papalitan ng talento at lakas ng kamalayan, maaari siyang magtiwala na kaya niya itong durugan. Well, let's start the second round. Tumango rin ang 3 metrong higanteng nakasuot ng armor at sinabing, ang mabubuting ibon ay pumipili ng kahoy na tirahan, at ang aking Scarlet Heaven Army ay natural na ayaw mahulog sa mga kamay ng mga pangkaraniwang tao, at sirain ang reputasyon ng mga matatanda. At ikaw? Bagamat alchemy ang talento ay nakakatakot, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay hindi ang aspeto ng kakayahan sa pakikipaglaban, kaya't ang ating hukbo ay Scarlet Heaven. Senior, hindi mo na kailangang sabihin, naiintindihan ko. Nakangiting tumango si Dylan, at sinabing, may tiwala ako sa sarili ko. Mabuti naman. Nang makita ang kalmado ni Dylan, ang 3 metrong higanteng nakasuot ng armor ay tumango na may ngiti, at nagpatuloy, ang ikalawang round ng paghahambing ay ang potensyal ng kompetisyon. Ang mga lumang tuntunin, ano ang mga pakinabang, sabihin mo, hahatulan ko. Darating ako. Ang mga nagpapahirap ay muling tumayo at sinabi. Senior, wala pa akong 50 taong gulang ngayon, ngunit nasa rurok na ako ng ikalawang antas na kaharian ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon, at narating ko na ngayon ang dulo ng isang pambihirang tagumpay sa kaharian. Ang 3 antas na kaharian ng tunay na mundong nagtatayo ng pundasyon ay wala pang edad na 50. Dapat sapat na ang timbang na ito, tama. Proud na sabi ng mga parusa. Sa ilalim ng edad na 50, ang ikatlong antas na kaharian ng Foundation Establishment Realm ay talagang hindi masama. Gayunpaman, ang isa ay hindi mo pa ito nararating, at ang lahat ay hindi pa rin alam at hindi mabibilang. Pangalawa, kung ito ang kaso, ito ay hindi pa rin sapat. Ang 3 metro na higanteng nakasuot ng sandata ay huminto nang sabihin niya ito, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang 3 antas na Heaven Establishment Realm na wala pang 50 taong gulang, bagaman ang gayong tao ay itinuturing na namumukod tangi, ngunit sa panloob na kaharian, siya pa rin ang ilang mga tao na kayang gawin ito. Hindi masyadong bihira. Nang marinig ang mga salita, agad na namula ang mga parusa. Naging asul at puti ang kanyang mukha. Malinaw, hindi niya akalain na ang talento at potensyal na ipinagmamalaki niya ay magiging katamtaman sa bibig ng kabilang partido, at hindi siya makakakuha ng anumang pansin. Sa pag-iisip nito, lalong lumalim ang sama ng loob at kabangisan sa mga mukha ng mga nagpapahirap. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nakita lamang siyang biglang nagsabi, kung hindi sapat ang mga iyon, pagkatapos ay idagdag ito. Boom! Sabi nito, isang maringal na alon ang biglang humampa sa kanyang katawan. 956. Dagendong. Ang maringal na asul na liwanag ay bumangon sa kalangitan, at nakita ko ang isang mahiwaga at malakas na alon na dahan-daang lumipad palabas sa sandaling ito. Naging isang nakakasilaw na liwanag at lumitaw sa likod ni Raven. Kapangyarihan ng Bloodline.
Sabi ng higanteng may armor na 3 metro ang taas na may bahagyang pagkurap sa kanyang mga mata. Tama na. Puno ng pagmamalaki ang mga parusa, at sinabing, hindi ako naglilihim sa iyo, senyor, natanggap ko na ang bloodline inheritance ng isang maliit na heaven powerhouse. Ang talento ko, dagdag pa nito, hindi ko alam. Hindi pa ba sapat? Yung pamana ng bloodline ng powerhouse ng munting langit. Tama na talaga, oo. Ikaw. Sa wakas ay pinuri ng 3 metrong higanti si Raven sa unang pagkakataon. Gayunpaman, sumunod siyang mabuti at nakita niyang muli itong nakatingin kay Dylan. Una sa lahat, ang talent ko sa alchemy. Bagamat hindi ito ang pangunahing labanan, maaari itong ituring na isa sa kanila, tama ba? Ngumiti si Dylan at sinabi. Oo. Isa sa alang-alang ko rin ang talento mo sa alchemy. Tumango ang 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata at sinabi. Okay. Pangalawa, ang talent ko bilang array mage. Ngumiti si Dylan, at ang maringal na mga pattern ng array ay lumabas mismo sa kanyang katawan. Nagpapalabas ng nakakagulat na pagkasumpungin. Sixth formation mage ng human formation. Ang 3 metrong higanteng nakasuot ng armor ay lumiit sa kanyang mga pupil at ang kanyang mukha ay labis na nabigla, at sinabing, ikaw pa rin ba ang sixth formation master ng human formation? Sa katunayan, sa kanyang opinyon, ang talento ni Dylan sa alchemy ay nakakatakot, at sa ibang aspeto, malamang na hindi siya masyadong namumukod-tangi. Dahil, pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ng isang tao ay palaging limitado, at si Dylan ay 29 na taong gulang lamang. Sa wala pang 30 taon, gaano man siya kasama, saan siya pupunta? Natatakot ako na ang talento ng alchemy na iyon, ay ang langit. Ngunit ngayon, muling isiniwalat ni Dylan ang kanyang trump card, na direktang ikinagulat niya muli. Ang ika-6 na anyo ng mage ng human formation. Sa katunayan, individual na nagsasalita, ang antas na ito ng array mage ay hindi mahalata sa kanyang mga mata. Ngunit kung gusto mong magdagdag ng 2 modifier sa harap ng 6 na layer na mago, ay wala pang 30 taong gulang, at siya rin ay isang nakakatakot na alchemist na kayang pinuhin ang 4 na pattern at ika-4 na antas na mababang uri ng mga halamang gamot. Ang 2 bagay na ito ay maaaring gumawa ng kwalipikasyon ng 6 na layer na wizard ng pagbuo ng tao ng husto. Bukod dito, kahit na bukod sa nakakatakot na pagkakakilanlan ni Dylan bilang isang alchemist, ang isang 6 na layered human formation master na wala pang 30 taong gulang ay nakakamangha pa rin, tama. Ang isang henyo ng antas ng pagbuo ng wizard na ito, kahit nasa panloob na domain, ay madaling mairaranggo. At rin ang unang ilang. Biglang natahimik ang mga mata ng 3 metrong higanti na nakatingin kay Dylan. Dahil sa level na ito, ganoong potensyal at talento, kahit siya ay ramdam na rin. Medyo exaggerated nga. Sa second round of comparison, nanalo ka pa. Pagkatapos ay nakita niyang inihayag niya ang muling tagumpay ni Dylan ng walang pag-aalinlangan. Obviously, sa kanyang pananaw, hindi na kailangan ng kalokohan. Kailangan bang tanungin ang gayong potensyal at talento? Ano? Ngunit nang marinig niya ang mga salita, ang mga ekspresyon ng mga parusa ay biglang nagbago, at sinabi niya, sandali, senyor, hindi ko ito tinatanggap. Ano ang hindi ka nasisiyahan? Ang mga mata ng higanteng may taas na 3 metro ay nahulog sa mukha ni Raven, at malinaw niyang sinabi. Biglang tumama ang lumalakas na presyon, na naging sanhi ng mabilis na paghinga ng mga pahirap. Ako. Namula ang mukha ni Raven, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, aaminin ko na ang kanyang talento sa alchemy at formation ay talagang mahusay, ngunit ito ay talento lamang ng isang sub-profesional. Ang hukbo ng Scarlet Heaven ay isang hukbo. Hindi ba dapat ito ay mas mahalaga? Ang talento sa pakikipaglaban. Ha! Nang marinig ito, sumimangot ang 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata. Ang mga salita ni Raven ay parang may katotohanan, at hindi ito masama. Alchemist at Array Master, ang 2 propesyon na ito ay mga sub-professional, hindi ang direksyon ng combat power tulad ng sword repair, pagpatay kay Dao, at iba pa.
Ang kanilang Scarlet Heaven Army ay isang hukbo, sa katunayan, dapat nilang bigyan ng higit na pansin ang talento sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban. Sa tingin mo ba mas maganda ang talento mo sa pakikipaglaban kaysa sa akin? Sa sandaling ito, biglang tumunog ang tawa ni Dylan. Natigilan ng higanteng may taas na 3 metro at lahat ng parusa. Nguso. Malamig na sumangot si Raven, tumingin kay Dylan at malamig na sinabi, hindi ba? Kung wala ka nang sasabihin pa, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng bloodline powerhouse ng maliit na heavenly powerhouse na ito? Ang ganoong talento at potensyal ay sapat na upang manalo sa Netherwolf. Rango no. Isa sa mga nakababatang henerasyon ng lungsod. Boom! Tumili. Gayunpaman, bago matapos ang lahat ng mga salitang pagpapahirap, isang nakakatakot na aura ang bumungad sa katawan ni Dylan. Isang nag-aapoy na parang ibon na multo ang pumailan lang sa langit, nagliliyab sa kalangitan, na umaaligid sa likod ni Dylan. At nang lumitaw ang nag-aapoy na parang ibon na multo, isang marahas na commotion, ang bumungad sa mukha ng 3 metrong higanti sa ibaba. Ang ganitong uri ng hininga, maging siya ay natakot. Boom! Ang kapangyarihan ng bloodline na orihinal na natipon ng mga parusa sa likod ay tila na sobrahan at direktang sumabog. Bumagsak sa kawalan. Malinaw, sa kanyang bibig, ang tila walang talo na maliit na makalangit na powerhouse na bloodline, sa harap ng multo ng ibong apoy sa likod ni Dylan, ay tila wala. Sa sandaling lumitaw ang multo ng Firebird, bumagsak talaga ang bloodline. Simpleng nakamamanghang. Hindi, paano ito posible? Imposible. Sa sandaling ito, ang mga parusa ay medyo katangahan, na may maputlang mukha, bumubulong sa kanilang sarili, at mahirap bigyang pansin ang nangyari sa labas. Ang pamana ng bloodline ng maliit na makalangit na malakas na tao sa kanya ay ang kanyang pinakamalaking lihim, at umaasa siya dito. Ngunit ngayon, ang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Dylan ay maaaring aktwal na magdiin sa kanya upang bumagsak sa isang iglap, na wala sa parehong antas. Anong ibig sabihin nito, paanong hindi pa rin niya alam? Sa oras na ito, maliban sa mga bulungan na ang lahat ng mga parusa ay tila natatakot, ang iba ay ganap na tahimik. Tahimik, sobrang tahimik. Whoosh! Sa sandaling ito, ang multo ng naglalagablab na ibon ay dumaan at nawala, na nagpagising sa 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata na parang panaginip, tumingin kay Dylan na may kaunting pagtataka, at nagsabi, ngayon lang, ano iyon? Hindi ko rin alam. Umiling si Dylan at sinabing, matagal na itong nasa katawan ko, ngunit hindi ko alam kung ano ang pinagmulan nito. Talaga. Bumulong ang 3 metrong higanteng nakasuot ng armor, nakatingin kay Dylan na kumikislap ang mga mata, at sinabing, ngayon, opisyal kong ibinalita ang ikalawang round ng paghahambing, nanalo ka. Salamat sa iyong pagkilala, senyor. Agad na dumilat si Dylan at ngumiti, tumingin sa isa't isa, at sinabing, paano ang ikatlong round ng paghahambing? Hindi na kailangang ikumpara pa. Ngunit nang marinig ng 3 metrong higanteng nakasuot ng sandata ang mga salita, umiling siya at sinabing, kung mayroon kang ganoong linya ng dugo, o ang iyong pangangatawan ay nakatago sa iyong katawan, ang 100 sa kanila ay hindi makakadagdag sa kapangyarihan ng banal na kamalayan. Ikaw ay kahanga-hanga. Ano? Hindi. Ang pangungusap na iyon ay agad na nagising sa mga salita ng higanteng 3 metro ang taas. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang malamig na liwanag na kumakain ng tao, at ngayon, ang lalaking may problema sa kanyang ulo ay talagang handang isuko ang kanyang parusa. Huwag! Ito ay ganap na hindi posible. Dog thing, dare to make it hard for me. Okay, very good. Dahil gusto mong mamatay, tapos tutuperin kita. Ang mukha ni Raven ay naging kakilakilabot, ang kanyang mga mata ay mabangis at puno ng panganib, agad niyang nakita itong mabilis na naglabas ng isang maliit na itim na kampana mula sa storage bag, iniunat ang kanyang kamay at inihagis ito sa likod ni Dylan. Boom! Dagandong. Biglang lumitaw ang isang masamang puwersang nakakapagpamanhid ng anit mula sa maliit na itim na kampana, na bumangon. Pagkatapos, sa isang iglap, ang maliit na itim na kampana ay lumitaw sa itaas lamang ng ulo ni Dylan.
Ang maliit na kampana ay tumunog, at isang malaking itim na masamang puwersa ang bumuhos, at ang empowerment ay gumuho. Hindi ka pani-paniwalang nakakatakot. Ha! Agad na nagpakita ng galit ang mga mata ng higanteng may taas na 3 metro, at isang malamig na liwanag ang kumislap. Gayunpaman, si Dylan ay masyadong malapit sa Raven na iyon, at ang palihim na pag-atake ay masyadong biglaan, kaya kahit na gusto niya itong pigilan, wala siyang pagkakataon. Boom! Ngunit sa sandaling ito, lumiwanag ang pilak na liwanag, at sa itim na enerhiyang puno ng masamang aura, mayroong isang pagoda na kasing puti ng jade na direktang tumakip kay Dylan. Pagkatapos nito, lahat ng itim na masamang aura ay naharang mula sa labas. Isang magic weapon, at isang golden magic weapon. Nanliit ang mga mata ng higanteng may taas na 3 metro. Sa kanyang paningin, natural niyang makikita na ang White Jade Pagoda ay talagang isang golden magic weapon na may 15 beses na pagbabawal. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Raven. Hindi niya inaasahan na talagang mabibigo ang walang kwentang sneak attack na ito. What the hell is this damned white pagoda that can actually block the secret treasure that the Great Elder gave him? Bitik. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa isang malamig na singhot, isang malaking palad ang lumitaw sa gitna ng hangin, na tinakpan ang maliit na itim na kampanilya, kinurot ito ng husto, at agad na nagkaroon ng nakakabasag na tunog. Paf! Ang lakas ng mabangis na pagsalungat ay bumalik, at ang lahat ng mga parusa ay nanginginig sa lahat, at ang dugo ay sumuka ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nagtanong sa takot at mabangis na paraan, "Senyor, pinapatunayan ko ang pagiging epektibo ng aking labanan, bakit mo ako inaatake? Patunayan ang pagiging epektibo ng iyong labanan." Tumikim ang higanteng may 3 metrong taas at malamig na sinabi, "Ang ating Scarlet Heaven Army ay hindi kailanman hinamak ang mga kasuklam-suklam at walang hiyang mga tao." Pagkatapos nito, muli bumaba ang nakakatakot na aura, na binalot ang mga parusa, na may malaking kamay sa hangin, sinusubukang pawiin ang mga ito. "Senyor, teka." Sa sandaling ito, isang mapurol na boses ang dumating, at may dumagundong na tunog mula sa pagoda na kasing puti ng jade. Ito ay tumaas sa kalangitan, na nagpapakita ng figure ni Dylan. Ang higanteng may 3 metrong taas ay lumingon para tingnan si Dylan, at nakitang hindi siya nasaktan, ngunit, sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang medyo iba ang pakiramdam ni Dylan ngayon. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. "Ayos lang." Nakangiting umiling si Dylan, at pagkatapos ang kanyang maitim na mga mata na kasing linaw ng salamin ay bumagsak sa madilim at mabangis na mukha ng mga nagpapahirap, at kumislap ang malamig na liwanag, at malamig niyang sinabi, "Senyor, ibigay mo siya sa akin. Gusto niya akong patayin, paano ko siya pakakawalan ng ganoon kadali?" Kasabay nito, mayroon ding malakas na agos ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, na marahas na bumagsak sa mga kalamnan, buto, laman at dugo. Kamangha-manghang makapangyarihan. Bukod dito, ang lakas ng aura torrent na ito ay hindi na ang rurok ng 9 Heavens of Chi Practitioner. Ngunit nakarating na talaga sa First Heaven of Foundation Establishment Realm. Nakalusot ba talaga siya? 957. Naabot na ni Dylan ang rurok ng ika-9 na antas ng pagsasanay sa Chi, at ang distansya ay mas malayo pa, ngunit mayroon lamang isang pagkakataon, at ang pagkakataong ito ay natanto sa nakaraang pang-aapi. Ang paraan ng kapasahan ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, palihim na pag-atake at pagpatay. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi mapag-aalinlanganan. Kahit papaano ay maihahambing siya sa ordinaryong antas ng 3 layer na kaharian ng Foundation Establishment Realm. At ang maliit na itim na kampanang iyon na puno ng masamang aura ay hindi isang mortal na bagay, ngunit isang lihim na kayamanan, misteryoso at makapangyarihan. Kaya kung talagang gusto mong ikumpara ito, natatakot ako na ang bagay na ito ay hindi magiging mababa sa 8 tiklop na ipinagbabawal na silver magic weapon. Ang antas ng kapangyarihang panlaban na ito, kasama ang walang katulad na makapangyarihang lihim na kayamanan. Kung hindi dahil sa presensya ng 8 Palaces Zuan Pagoda, tiyak na mamamatay si Dylan. Ngunit hindi makatuwirang sabihin iyon ngayon.
Dahil sa totoong mundo ng pagbuo ng pundasyon, ito ay ibang bagong mundo, at ibang-iba ito sa larangan ng pagsasanay sa chi. Kaya't kahit na ang panganib ng nakaraan ay ulitin ang parehong mga pagkakamali, hindi siya natatakot. Ngayon siya ay naging iba. Nakumpleto ang isang bagong pagbabago. Dito ka pala. Sa sandaling ito, ang nakangisi at naghihinayang na si Raven ay tumingin kay Daylan ng may paghamak, labis na pagmamalaki, at ang kanyang tono ay medyo may bisyo, at sinabing, ang biro na ito ay hindi masyadong nakakatawa. Dahil lang sa iyo, gusto kong pumisil hanggang mamatay, walang kahirap-hirap. Oo. Narinig ni Daylan ang mga salita at mahinahong ngumiti, mahinahon at tahimik, gumalaw ang mga kasukasuan at gumawa ng kaluskos, at hindi nagtagal ay nabasag at naging matatag ang aura sa katawan. Iba't ibang pakiramdam ang sama-sama sa katawan, at nakatago ang talim ng espada. Seryoso, minsan ang self-confidence is a good thing, but being conceited means that there is something wrong with your brain. You could not kill me in the sneak attack just now. Now, do you think you have any chance? Ngumiti si Daylan ng patago. Ngayong nakalusot na siya sa unang kaharian ng Foundation Establishment Realm, at tumaas na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, paano pa rin niya maaalala ang kalaban? Nagsasalita ng walang hiya. Malamig na tumikim si Raven na iyon, tumikim ng buong panghamak, tumingin kay Daylan, at sinabing, sa ganoong kalaking tono, naglakas loob kang makipaglaban sa akin ng mag-isa, anuman ang buhay o kamatayan. Siya ay puno ng kumpiyansa sa sarili at hindi iniisip na ang isang basurang tulad ni Daylan ay makakagawa ng 3 galaw sa kanyang mga kamay, kaya gumagamit na rin siya ng mga agresibong taktika ngayon. Hanggat si Daylan ay nagwawala, nakikipaglaban sa kanya ng mag-isa, at pagkatapos ay pinatay niya, ang mana ng hukbong Scarlet Heaven, ang kanyang mga parusa ay hindi madaling makuha. Mukhang confident ka talaga. Nagkataon lang na confident din ako sa lakas ko ngayon. Mag-away tayo. Kanina mo lang inatake ang account ko, tapos mag-mat na tayo. Lumipat si Daylan sandali mga kasukasuan, malamig na daan. Hehe. Hindi ko alam kung ano yon. Malamig na ngumiti ang conspiracy na iyon, ni Raven, tumingin sa 3 metro na higanteng nasa tabi niya, at sinabing dahan-dahan, Senyor, this is something between us, you should have heard it. You won't this time. Take another shot, pull the side frame, right. Sa kanyang opinyon, halatang pinapabore ng lalaking may problema sa kanyang ulo si Daylan. Kung mag-away sila, at ang kabilang partido ay kailangang mag-shoot, kung gayon ito ay isang napaka-passive na bagay para sa kanya. Sa makatuwid, dapat tayong mag-ingat ngayon. This time, hindi na ako magpapaputok. Mabagal na sabi ng higanteng may taas na 3 metro. Ngunit sa parehong oras, nang ang kanyang mga mata ay bumagsak sa kumpiyansa na mukha ni Daylan, ang kanyang mga mata ay tila naghihinala pa rin. Sa katunayan, noong sinuri niya ang bone age ni Daylan, alam na niya ang tunay na cultivation base ni Daylan. Ang rurok ng ika-9 na antas ng pagsasanay sa chi. Kung ikukumpara ang edad ni Daylan, at ang kanyang mga nagawa sa Dan Dao at Formation Dao, hindi nakakagulat na ang pagsasanay sa chi tulad ng ika-9 na antas ng peak ay talagang hindi nakakagulat. Sa kabaligtaran, ito ay magmukhang napakakamangha-manghang at natitirang. Kung tutuusin, pareho pa rin ang pangungusap, limitado ang enerhiya ng mga tao, kaya kahit ang pinakamasamang tao ay makapangyarihan sa isang aspeto at 2 aspeto. Sa edad na wala pang 30 taon, makakamit niya ang mga kamangha-manghang tagumpay sa Dan Dao at Formation Dao. At ngayon, kahit na ang cultivation realm ay hindi masama. Ang mga katotohanan ito ay nasa harap mo, at halatang nagbibiro ka kung sasabihin mong hindi siya tinatablan. Imposible. Ngunit gayunpaman, kahit na ang cultivation base ni Daylan ay hindi mahina sa kanyang pangkat ng edad, ang problema ay medyo masyadong halata ang agwat kapag nahaharap sa iba't ibang mga parusa sa oras na ito. Ang rurok ng ika-2 antas ng tunay na mundo ng pagbuo ng mga pundasyon, kumpara sa rurok ng ika-9 na antas ng pagsasanay sa chi, sino ang nanalo at kung sino ang natatalo, hindi ba malinaw? Wala talagang suspense. Ngunit bakit, si Daylan ay puno ng kumpiyansa sa mukha na iyon ngayon. Salamat sa iyong pag-unawa, Senyor.
Nang marinig ang sagot ng higanteng may 3 metrong taas, sa wakas ay nagpakita ng malamig na ngiti ang mukha ni Raven nang nagtagumpay ang pagsasabwatan. Pagkatapos ay nakita niya itong nakatingin kay Daylan na may hinanakit at bangis sa kanyang mukha, nakamamatay, at sinabing mapanlate, "Okay, let's start." Sa ganitong ugali, sa tingin mo ba ang isang sampal lang ay makakapatay sa akin? Ngumiti si Daylan, at naglakad ng ilang hakbang pasulong habang nagsasalita siya. Kasabay nito, lumitaw ang demonyong puppet at sumanib sa kanya. Ang Demon God Puppet. Nang makita ng higanteng may 3 metrong taas ang Demon God Puppet, agad niyang nakilala ang bagay. Dahil ito ay kabilang sa inner territory, hindi na ito pamilyar. Ngunit pagkatapos ay nakasimangot pa rin ang higanteng may taas na 3 metro, at nag-aalinlangan na bomb ulong kahit na may demonyong napapay, hindi ito sapat, tama. Naaalala ko ang lakas ng bagay na ito, ang pinakamahalagang bagay ay nakasalalay sa lakas ng manipulator mismo. Obviously, kahit nakita na niya ang demonyong puppet, naisip niya pa rin na walang chance na manalo si Daylan. Kung tutuusin, napakalaki talaga ng agwat sa pagitan ng 9th level peak ng Chi Training at ang 2nd level na peak ng Foundation Establishment Realm, at ang demonyong puppet na ito ay hinding-hindi makakabawi dito. Hindi lang yan, hindi makakabawi ang demonyong puppet. Sa kanyang palagay, walang paraan para makabawi sa puwang na ito. Tinitigan ng 3 metrong higanti si Daylan ng mahigpit na tingin, gusto siyang makita, ano ang gagawin niya. Paano ito gagawin? Kung hindi, ano sa tingin mo? Isang puppet, kumbaga, ito ang tiwala mo. Nagulat din si Raven na iyon nang makita niya ang demonyong papay, ngunit nalaman na niya noon ang tungkol sa demonyong papay ni Daylan, kaya hindi siya nagulat, at sinabing mapanlate. If you think this thing can keep you live, then I'll tell you now. Malaking pagkakamali iyon. Ang parusa ko, ang pagpatay sa iyo ay isang pagpihit lang ng kamay, isang sampal ay sapat na. Si Nan Raven, bilang unang miyembro ng kabataang henerasyon ng Jansen School, ay matagal nang nasa ganoong kapaligiran, at banayad, naging mapagmataas din siya. Sa palagay niya, wala nang sino man sa nakababatang henerasyon ang maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kahit na mayroon, hinding-hindi ito si Daylan, isang sayang 20 taon na mas bata sa kanya. Sa bagay na ito, puno siya ng kumpiyansa. Talaga. Hinawakan ni Daylan ang kanyang baba at sinabing, bakit habang nakikinig ako, mas iniisip ko na ang tono mo ay medyo nakakatakot. Ano ang tingin mo sa akin? Kung sasabihin mong barilin ito hanggang mamatay, barilin ito hanggang mamatay. Naku, bakit ka naman sayang, wala ka lang alam sa sarili mo. Anong klaseng henyo ang mga parusa ko, kung gusto kitang patayin, hindi kasing simple ng pumatay ng manok at aso. Sige, subukan mo. Naglakad si Daylan patungo kay Raven. Humph! Ang mga parusa ay sumangot ng malamig, at sinampal nila ito sa kanilang kalooban. Biglang, isang malaking dark gray na kamay ang gumulong kay Daylan, napakalakas, at nakakatakot na mga ripples ang itinaas. Ngumisi si Daylan, itinaas ang kanyang kamay, lumitaw ang mga pattern na parang apoy sa kanyang kamao, napapalibutan ng apoy, iwinagayway ang kanyang kanang palad, at direktang binati ang malaking kamay na dumating. Na-snap! Boom! Mayroong dalawang napakalakas na ingay sa isang kisap mata, na sinamahan ng isang mapurol na tunog, na tila kulog. Nakita ko ang kamao na iyon ay bumangga sa malaking kamay, at ito ay sumabog sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya ay lumundag, at ang kulay abo at pulang bahaghari ay umindayog, at ang mga alon na hindi matukoy ang kulay ay direktang nag-oscillated. Ano? At sa sandaling ito, ang higanteng may taas na 3 metro ay tila nakakita ng hindi kapanipaniwala. Halos matitigan niya ang maulap na alon na may nakatuwang ekspresyon. Ikaw. Bakit nangyayari ito? Kasabay nito, may hindi makatwirang tunog ng galit na umaalingaw-ngaw sa mga ripples. Nataranta at nagagalit. Nakita ko na ang mga ripples ay nawala, si Daylan ay hindi nasaktan at nanunuya, ngunit ang mga parusa ay mapatla na at umatras sa layo na higit sa 10 metro. Bukod dito, ang kanyang kanang braso ay talagang tinanggal sa oras na ito, ganap na baluktot, wala sa hugis, tumutulo ng dugo, nabahira ng pula ang lupa.
Nababaliw na ang mga pagpapahirap sa oras na ito, at hindi siya makapaniwala na totoo ang eksenang ito. Sa lakas niya, buong lakas siyang sinampal, pero inalis ang braso ni Dylan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin mahirap, mas matindi ba talaga si Dylan kaysa sa mga parusa niya? Pero bakit? Paano naging posible? Nakakatawa talaga ang mga salita mo. Imposible. Bakit imposible? Ang mga mata ni Dylan ay nahulog sa mukha ng takot na si Raven, kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, sabi. Dapat mong malaman na ang kanyang pisikal na katawan ay likas na makapangyarihan at mapangahas, at kapag sumanib siya sa demonyong puppet na iyon, ito ay muling na sublimate. Higit pa rito, sa oras na ito, siya ay nakapasok na sa unang layer ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, na ibang-iba sa dati. Bakit hindi ka nagsalita? Hindi mo man lang sinabi na kaya mo akong sampelan hanggang mamatay. Ngayon, hindi ba parang medyo mahirap? Nilapitan muli ni Dylan ang mga parusa, tumikim, kumalat ang mahinang nakakatakot na hininga, napakalaki. Ako, ikaw. Shit, trash, I tell you don't be too complacent. This is just the beginning, hindi mo pa nararamdaman ang kilabot ng mga parusa ko. Nakakabaliw at matarik ang momentum sa buong katawan. Boom! Sa susunod na sandali, isang nakasisilaw na liwanag ang bumungad sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa madilim na espasyo, at ang malalakas na puwersa ay nagtipon sa isang tatlong talas na kutsilyo, na bumagsak patungo sa ulo ni Dylan. Lubhang makapangyarihan. Patayin. Ang mga torture ay umungal ng mabangis, ganap na nagpapakita ng kanilang lakas, lubhang nakakatakot, at lubusang nilubog ang lugar kung saan matatagpuan si Dylan sa isang iglap. Chi! Sunod-sunod na pag-atake ang dumating upang patayin si Dylan sa lahat ng direksyon. Ito ang kakayahan ng tatlong talas na kutsilyo, na nagkatawang tao ng maraming pag-atake, lumilitaw sa parehong oras, lubhang nakakatakot. Ang ganitong uri ng sandata, kahit na hindi ito maaaring ituring na isang magic weapon, ngunit ito ay matatawag na pinakamalakas sa ilalim ng magic weapon. Humph! Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Dylan, at ang lahat ng espiritual na enerhiya na mayroon siya ngayon sa first level of Foundation Establishment Realm ay sumabog. Ang kanyang mga braso ay nanginginig ng husto, at ang anti-air sword formation ay lumitaw halos sa isang instant na bilis. Boom! Nang pumutok ang huling sword chi, ipinakita ng sword formation ang lakas nito, at ang kalangitan ay nagliyab sa mga sinag ng liwanag. Ang tatlong tallest na espada ay talagang nabasag ng kanyang pinakamalakas na anti-air sword formation. Nahati ito sa 3 o 4 na seksyon at nawala ang pinakamataas na lakas nito. Ano? Ang kutis ni Raven ay kapansin-pansing nagbago sa isang iglap, hindi siya makapaniwala, ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang mga labi ay nanginginig, na sinundan ng isa pang subo ng dugo na bumulwak mula sa kanyang bibig, at siya ay labis na napahiya. Hindi niya akalain na ang lakas ni Dylan ay napakalakas. Ang labanang ito ay ganap na isang panig na pagsupil. Ang kanyang iba't ibang mga parusa ay itinuturing na walang lakas, at sila ay itinulak ng paalang. Maging ang higanteng may taas na 3 metro ay hindi napigil ang ipikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumitaw sa kanyang mukha ang kahangalan. Sa una, naramdaman din niya na ang labanang ito ay dapat na isang panig na pagsupil. Ngunit ngayon ang eksenang ito ay 108,000 milya ang layo mula sa kanyang naisip. Hindi dahil sa mga parusa ang durog kay Dylan, ngunit si Dylan ang nagdurog ng mga parusa. Siya talaga, ang tuktok ng ika-9 na antas ng pagsasanay sa chi. Ang higanteng may taas na 3 metro ay nakaramdam ng pagkahilo at pagkasindek, at gusto lang niyang malaman kung mali ang kanyang pagsuri. Kung hindi, ang chi 9th level peak ba ay may ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban? Di ba joke lang? 958. Patayin. Ang mga parusa ay puno ng mabangis na mga ekspresyon, at sila ay medyo nabaluktot. Ayaw nilang maniwala na dudurugin sila ni Dylan gamit ang sarili nilang lakas. Ito ay isang insulto sa kanya at isang bagay na ganap na hindi katanggap-tanggap. At sila ngayon ay nakikipaglaban sa isang labanan ng buhay at kamatayan, kung hindi sila mananalo, hindi ba kailangan nilang? Boom!
Ang tatlong tallest na kutsilyo na nasira sa 3 o 4 na seksyon ng anti-air sword formation ay sumambulat sa isang nakakasilaw na liwanag, at pilit na pinagsama ng iba't ibang mga parusa, pinatubigan ng espiritual na enerhiya, umuungal ang mga bundok at ang tsunami ay napakatindi, at pinatay nito si Daylan. Panlilibak. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng mga puff na tumutusok sa hangin, at ang halos kalahating pagod na tatlong tallest na kutsilyo ay muling nalaslas. Ang liwanag ay parang kuryente, at ang nakapaligid na liwanag ay halos hindi sumasalamin sa nakasisilaw na mga bakas, na partikular na nakasisilaw. Kailan? Gayunpaman, talagang hinawakan ni Daylan ang talim ng tatlong tallest na kutsilyo. Kahit na may asul na mga ugat at masikip na kalamnan sa kanyang buong braso, wala pa ring pinsala, at kinuha niya ang matalim na talim gamit ang kanyang mga kamay. Ano? Na ang mukha ni Raven ay agad na namutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at may labis na walang katotohanan na hitsura ng takot sa kanyang mga mata. Bakit? Ang kanyang tatlong tallest na espada ang pinakamalakas sa ilalim ng magic weapon. Kahit na ito ay kalahating gamit na ngayon, talagang nahuli niya ang talim gamit ang kanyang mga kamay. Anong biro? Dapat mong malaman na kahit na ang pagkakaroon ng mga nakakatakot na halimaw at hayop na kilala sa kanilang mga laman na katawan ay maaaring gumawa ng mga bagay na walang katotohanan, tama ba? Bakit naman ano ba talaga ito? Ang puso ni Raven ay umuungal sa gulat, nanginginig ang lahat. Boom! Gayunpaman, nakita niyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng mapait, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sobrang sama ng loob at malamig na kulay, at siya ay tila baliw. Talagang hinimok niya ang tatlong tallest na kutsilyo na sumabog sa mga kamay ni Daylan. Ano? Damn it! Biglang nagbago ang ekspresyon ni Daylan. Mabilis niyang inipon ang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan sa kanyang harapan upang bumuo ng isang hadlang, sinusubukan ang kanyang makakaya upang labanan ang kapangyarihan na nabuo sa pamamagitan ng pagsira sa sarili ng tatlong tallest na kutsilyo. Sa anumang kaso, kahit na ang tatlong tallest na kutsilyo na ito ay nawasak niya, pagkatapos ng lahat, ang pundasyon ng antas ng magic na sandata at kayamanan ay nandoon pa rin. Kaya't kung ang ganitong uri ng kayamanan ay talagang pinasabog ito ng desperadong, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay inilabas, walang sino man ang makapagsasabi kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan. Ito ay magiging kamangha-mangha, kamangha-manghang. Boom! Ngunit nang makita ang eksenang ito, medyo prangka si Daylan, at direktang isinakripisyo ang 8 Palace Zuan Pagoda. Ang malagatas na puting liwanag ay bumuo ng ganap na depensa at binantayan siya sa loob. Puchi-puchi. Marahas na tinamaan ng lumalakas na puwersa ang parang gatas na puting liwanag na kurtina, ngunit walang paraan upang makagawa ng 1 pulgada. Walang paraan upang gawin ang anumang bagay tungkol kay Daylan sa liwanag na kurtina. Ang 8 Palace Zuan Pagoda ay isang ginintoang magic weapon para sa pagtatanggol laban sa ika-15 na pagbabawal, at ang kapangyarihan nito sa pagtatanggol ay talagang kamangha-mangha. Hindi makalusot. Halika at huwag kang malaswa. Ilang beses mo na munang ginawa, ngayon, ako ba dapat? Sa sandaling ito, lumitaw ang mapurol na pangungutya ni Daylan, at isang malaking dagat ng apoy ang bumungad sa akin mula sa malagatas na puting liwanag na kurtina. Sa dagat ng apoy, ang pagkakaroon ng Red Flame Tidal Ball ay lubhang kapansin-pansin, nagniningning, napapaligiran ng nakakatakot na apoy, ang bibig ng mangkok ay lumulunok, at direktang tinatakpan nito ang nakatatakot na pagpapahirap. Boom! Dagandong! Sa isang kisap mata, ang kahangahangang epekto na nilikha ng pagsabog ng tatlong tallest na espada ay na-flatten. Ito ay naging ambon, nag-aapoy na nagngangalit, at ganap na napino ng apoy ng pulang tidal bowl. At hindi lang iyon, matapos sirain ng Scarlet Flame Tide Ball ang epekto ng pagsabog, hindi pa rin ito nagligtas sa pagsisikap na bumaba sa torture hood. Ang apoy ay nagninangas na parang apoy na impyerno. No. No. You can't kill me. You can't kill me. Sa sandaling ito, ang kutis ng mga nagpapahirap ay lubos na nagbago, puno ng pamumutla, kawalan ng kapangyarihan, at kawalan ng pag-asa. Masyadong nakakapangilabot ang kapangyarihang naapi mula sa Scarlet Flame Tide Ball, hindi niya napigilan, hinihintay na lang niyang mamatay.
Ikaw, naglakas loob ka bang hawakan ako? Pagkatapos ay nakita ko na ang mukha ni Raven ay naging kahindek-hindek at mahigpit, naglakas loob akong sumumpa, kung maglakas loob kang hawakan ang isang buhok ng aking parusa, tiyak na hahayaan ka ng aking paksayo ng Jansen na mamatay. Walang libingan. Oo. Si Dalen ay lumabas mula sa malagatas na puting liwanag na kurtina, mukhang walang pakialam at nanunuya, at naglakad patungo sa kabilang partido. Some things, if you do them, you will pay a price. For some words, the same is true. Don't forget, this is what you just said. Gusto mo akong patayin, sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Lumapit si Dalen sa mga parusa, tumaas ang kanyang aura, sobrang lamig, parang Diyos. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Ang aking Panginoon ang numero unong eksperto ng paksayo ng Jansen, ang unang elder na si Mushwangkong, talagang nangangahas ka bang hawakan ako? Ang Raven na iyon ay nanginginig at sumigaw ng malakas. Bakit hindi ka maglakas loob? Ngumiti si Dalen, at sa wakas ay lumakad patungo sa parusa, itinaas ang kanyang palad, at agad na tumugon ang Qian Tide Bowl at pinigilan ito. No. Stop it. Habang nilunod ng nakakatakot na flame scene ang figure na nasa harapan niya, lumitaw ang mga hiyawan ni Ling Lai, ngunit nang hina sila ng dahan-dahan, hanggang sa huli, ito ay naging isang hindi marinig na kawalan. Huminga ng buo. Parusa, kamatayan. Ang pinakamakapangyarihan, pinakanamumukod-tanging, at pinakamahalagang henyo sa mga kabataang henerasyon ng Jansen sect ay talagang namatay dito ngayon. Kung ito ay ikakalat at ibabalik sa Netherwolf City, natatakot akong magdulot ito ng walang katapusang pagkabigla sa oras na iyon. Patay na ang gayong henyo, hindi ba't ang paksayo ng Jansen ay dumaranas pa rin ng matinding pagkalugi? Putok. Ngunit sa susunod na sandali, ang makapangyarihang Scarlet Flame Tide Bowl na umaaligid sa himpapawid ay biglang nahulog mula sa langit at lumapag sa lupa, na gumawa ng malinaw na tunog. Kaagad pagkatapos, nakita ko na agad ding namutla ang mukha ni Dalen, na sinundan ng matamlay na paghinga at mahinang ekspresyon, at halos matamba siya ng walang mga paa. Malinaw, pagkatapos gamitin ang dalawang mahiwagang sandata ng Eight Palaces Profound Pagoda at ang magkasunod na Qian Tide Bowl, nawalan din ng laman ang kanyang katawan. Ang pagkonsumo ay napakalaki. Gulo-gulo, at pagkatapos ay nakita niyang inilabas niya ang pitchel na naglalaman ng Millennium Lotion at ibinuhos ito sa kanyang bibig ng walang pagkabalisa. Ngayon, ang espiritual na enerhiya na maaaring madagdagan ng isang patak o dalawa sa 1,000 taong gulang na espiritual na gatas ay ganap na hindi nakakatugon sa kanyang mga pangangailangan. Magandang laban. Sa sandaling ito, dumating ang malalim na boses ng higanteng 3 metro ang taas. Bahagyang nagulat si Dalen, lumingon ang kanyang ulo, at nakitang lumitaw sa likuran niya ang 3 metrong higanti. Biglang nanlamig ng kaunti ang likod ni Dalen, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, "Salamat sa pagmamalabas, Senyor. Pero biro lang." Anong klaseng biro ito, kasuklam-suklam at walang hiya ang ganoong klase ng tao, at ***** ito. Pagkasabi nito, bumungad sa mga mata ng 3 metrong taas na higanti ang pagkasuklam. Malinaw, hindi niya gusto ang mga taong tulad ni Raven. Pagkatapos, nang makitang medyo namumugto ang kanyang mga mata, nakatingin kay Dalen na may mabigat na tono, sinabi niya, "Gusto kong magtanong sa iyo, ano ang iyong real cultivation realm ngayon?" Nang marinig ito, muling natigilan si Dalen, nag-alinlangan saglit, at pagkatapos ay nagsabi, "Ako ngayon." Nakarating lang sa unang antas ng totoong mundo ng gusali ng pundasyon. Pagtatatag ng totoong mundo ng unang layer ng kaharian. His. Narinig ito, kahit medyo iba sa naisip niya kanina. Pero ang ganitong sagot ay napapikit pa rin siya at napabuntong hininga. Ang pagtatatag ng pundasyon ng totoong mundo ay maaaring magkaroon ng gayong kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi ba ito isang biro? Ngunit pagkatapos ay sumunod na malapit, at nakita ang isang sinag ng kinang sa kanyang malalaking mata. Tapos na ang unang tanong, ang pangalawa. Gusto mo bang tanggapin ang mana ng ating Scarlet Heaven Army? Tumingin siya kay Dalen, at sinabing may nag-aalab na mga mata.
Bahagyang nagulat si Dylan, pagkatapos ay ngumiti, at isang ngiti ang tumunog. Siyempre gagawin ko. Kaagad, ngumiti ang higanteng may taas na 3 metro, lumingon, tumingin sa daan-daang scarlet firmament sa likuran niya na nasa mga estatwa pa rin, at nagtaas ng boses, mga kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Boom! Sa isang iglap mula sa daan-daang mga estatwa, mayroong isang nakakatakot at malawak na espiritu ng pakikipaglaban na bumangon. Ginalaw nito ang mundo, na naging sanhi ng pag-vibrate ng parisukat. Ang layunin ng pakikipaglaban ay napakadakila at nakakatakot, at sumugod ito patungo kay Dylan, na parang tsunami. Halos hindi ito crush ni Dylan ng diretso. Ngunit sa sumunod na sandali, tila may daan-daang mga tinig na may dugong bakal na biglang umalangaw-ngaw sa kawalan, walang kapantay na malinis. Tingnan mo ang aking hari. Haha, hahaha. Nang makita ang eksenang ito, tumawa ang higanteng may taas na 3 metro, at biglang lumipat patungo kay Dylan at natamba ang isang tuhod. Tingnan mo ang aking hari. Ang malalim at malinaw na boses na iyon ang nagpang-inag sa puso ni Dylan. Malinaw, ang ugali at pagkilos ng kabilang partido ay talagang sa oras na ito, inamin ang kanyang katayuan bilang bagong hari ni Dylan ng Scarlet Heaven Army. Sa sandaling ito, kahit na siya ay medyo wala sa kanyang isip, ang kanyang ekspresyon ay nanginginig, at ang labis na kaligayahan ay lumitaw. Dahil ang isang bearong may dugong bakal na nakasunod sa isang makapangyarihang tao sa Primordial Dan Realm noon, na nakipaglaban sa Hilaga at Timog, ay maaaring maging napakalakas ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Kaya kung ganap niyang makokontrol ang napakalakas na hukbo, kahit na umiiral ang totoong Golden Core Formation through Monarch Realm, magagawa niyang labanan si Dylan, tama ba? Ang lahat ng uri ay nakakataba ng puso. Senior, bumangon ka na. Matapos maging sobrang excited sa isang sandali, halos hindi na napigilan ni Dylan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Nakatingin sa 3 metrong higanteng nakaluhod sa kanyang harapan, dahan-daang sinabi ni Dylan. Bata, hindi nararapat na tawagin mo ako ng ganoon ngayon. Ang pangalan ko ay Roland, at ako ang commander ng unang brigada ng hukbong Scarlet Heaven. Dapat mo akong tawagin sa aking pangalan sa hinaharap. Tumayo ang 3 metrong higanti at inuro si Dylan na umiling. Commander ng 1st Brigade ng Scarlet Heaven Army. Kumislap ang mga mata ni Dylan, at muli siyang nagsalita, kung ganoon, Roland Mamaw ang itatawag ko sa iyo. Boom! Hindi pa natapos ni Dylan ang kanyang mga salita, ngunit ang play square sa ilalim ng kanilang mga paa ay biglang yumanig. Ha! Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Dylan at ni Roland. Biglang, bakit may ganoong pagkagulat? Sino? Lumabas ka! Kaagad pagkatapos noon, ang mahigpit na boses ni Roland ay tumunog at nakakalat sa lahat ng direksyon. Alam niya na ang espasyong ito ay isang pribadong teritoryo, at hinding-hindi magiging posible na mangyari ang gayong pagkabigla kung hindi ito nagbago. Gia. Komportable talagang panoorin ang eksenang ito, haha, hahaha. Isang mayabang na tawa ang bumungad sa dilim. Sumunod na malapit, at sunod-sunod na silhouette na may nanginginig na aura ang lumabas sa dilim. Ang mga figure na iyon ay natatakpan ng corrosive power, at ang enerhiya ng demonyo ay lumalakas, na nagiging sanhi ng bahagyang pagbaluktot ng espasyo kung saan sila matatagpuan. Ano? Biglang nagbago ang mukha ni Dylan. Ang isa ay medyo nagulat siya sa lakas ng kabilang partido, at ang isa naman ay ang kabilang partido ay nagtatago na rito. Siya at si Raven ay hindi man lang nalaman. 959. GG. Sa mahigpit na sigaw ni Roland, sa pinakaharap ng mga silhouette, mayroong isang grupo ng mga figure na nakabalot sa liwanag ng halimaw, at ang liwanag sa paligid ay nasira. Sa susunod na sandali, isang halimaw na lalaki ang lumabas, at ang buong katawan ay namumulaklak na may madilim na liwanag. Madilim na gininto ang liwanag, na may kakaibang hitsura. Ang lakas ng hininga. Ang mukha ni Dylan ay hindi maiwasang magbago kaagad, dahil ang mga pagbabago-bago ng lakas na nagmumula sa katawan ng kalaban sa oras na ito ay talagang umabot sa punto kung saan maging ang kanyang puso ay nanginginig.
Ibig sabihin, ang taong ito, itong lalaking demonyo, ang tunay na lakas ay nasa itaas man lang ng tuktok ng ikatlong antas na halimaw na triple heaven. Kung hindi sa ganoong lawak, sa lakas niya ngayon, malamang na hindi siya magseselos. Sino ang mga lalaking ito? Mga bagay na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay, maglakas loob na pumasok sa mana ng aking Scarlet Heaven Army. Courting Death. Sa sandaling ito, sumigaw ng malakas si Roland at agad na nagsimula. Boom! Ang kapangyarihan ng kakilakilabot ay naging sangkap sa isang iglap, at ang lakas ng aura na iyon ay hindi man lang maisip. Pagbuo ng pundasyon ng tunay na kaharian ng ikalimang langit, mas mataas pa. Gumalaw si Roland, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay direktang lumitaw sa kanyang baluti, at pagkatapos ay kumalat sa kahabaan ng baluti sa kanyang katawan, kumalat sa mahabang espada na nakasabit sa tabi niya, at ang talim ay nakalas. Kumukulo ang fighting spirit. Aura lasing. Winuwasak ang langit. Ang lakas ng ganitong klaseng kapangyarihan ay hindi lang si Daylan, kundi pati ang misteryosong angkan ng demonyo at iba pa na biglang sumulpot, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Ikaapat na prinsipe, mag-ingat ka. Whoosh! Whoosh! Sa likod ng demonyong lalaki, dalawang figure ang lumitaw, at sa isang iglap, dalawang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo ang namuo at hamarang sa harap ni Roland. Nahulog ang talim, direktang dumurog sa dalawang nakakatakot na demonyong chi. Gayunpaman, sa pagharang ng dalawang nakakatakot na demonyong aura na ito, ang figure ng lalaking demonyo ay nawala na sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya na lumitaw siya ilang dosenang metro ang layo, nakatingin kay Roland na may mukha sa kanyang mukha. May kakaibang malamig na kulay. It's really unreasonable. Akala ko ba nabura na ng panahon ang lakas mo, pero ngayon parang kailangan ko pang gumamit ng trump card. Ang dark green demonic pupil ng lalaking demonyo ay malamig na tumitig kay Roland, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang token na nababalot ng misteryosong kapangyarihan ang direktang lumitaw. Kasunod, nakita ko na ang halimaw na lalaki ay kinuyam at dinurog ang misteryosong token sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ang manipis at maitim na palad ay direktang idiniin sa lupa. Boom! Sa isang iglap, ang lupa sa Palace Square sa ilalim ng mga paa ng lahat ay nagsimulang manginig ng marahas. May nakita akong misteryosong porma sayon at pagkatapos ay lumitaw, si Roland talaga ang nasa gitna ng porma sayon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng huli. Ngunit sa sandaling ito, puchi-puchi. Hindi mabilang na itim na ilaw na sinag ang sumugod mula sa porma sayon, tulad ng mga tanikala, at direktang itinali ang lahat ng katawan ni Raven pataas pababa. Ito ay Puppet Talisman. Nakita ito ni Daylan, lumiit ang kanyang mga mag-aaral, at tila may ganoong eksena sa kanyang isipan. Ito ay malinaw na ang kaaway ng lahat ng mga puppet sa mundo, ang Puppet Talisman. Ha! Nang marinig ang nagulat na boses ni Daylan, bahagyang nagtaas ng kilay ang lalaking demonyo na kilala bilang Fourth Prince, at ang ilang hindi inaasahang mga mata ay bumagsak kay Daylan. Talagang kilala mo ang puppet na anting-anting. Ang iyong kaalaman ay mabuti. Ngunit hindi nakakagulat na makilala mo ang bagay na ito sa iyong kamangha-manghang pildores ng gamot at hanay ng talento ng Dao. Ang mukha ng halimaw na lalaki ay may malamig na dugo na iniunat ang kanyang patag na dila at dinilaan ang kanyang mga labi, tumingin kay Daylan, at walang pakialam na nagbabala, ang layunin ng pagpunta namin dito ngayon ay hindi ikaw, kaya manatili ka lang doon at huwag mag-alala tungkol sa iyong sarili. Nakakabagot. Nanlamig ang mga mata ni Daylan, ngunit hindi siya nagsalita. Mas mataas sa kanya ang lakas ng kalaban, at may mga tao sa likod niya. Subconsciously nilinggan ni Daylan ang dalawang matandang lalaki na nagpoprotekta sa halimaw na lalaki noon. Kung nabasa niya ito ng tama, ang lakas ng pakikipaglaban ng dalawang lalaking ito ay nasa ikatlong antas ng Monster Beast 4th Level Heaven, o mas mataas pa. Ang antas ng lakas na ito, kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang mga kamay at paa, at hindi maglakas loob o milos ng padalos-dalos. Ano ang iyong layunin? Sa sandaling ito, sinabi ni Raven na may malungkot na ekspresyon, ang kanyang ekspresyon ay medyo galit. Obviously, hindi niya inaasahan na magkakaroon talaga siya ng ganitong paraan.
Pero ang Puppet Talisman. Kahit na kayang pigilan siya ng bagay na ito, hindi pa rin siya masasaktan. Gia, tumingin ka sa ibaba, hindi mo ba alam? Ang mga mata ng demonyong lalaki na puno ng kasamaan ay nanginginig at tumawa, at sinundan siya, bigla niyang nilagpasan si Roland at naglakad patungo sa gitna ng plaza. Anong gusto mong gawin? Teka, pwede ba? Nanginginig ang mga mag-aaral ni Roland, na parang may naaalala, medyo nagbago ang mukha niya, sabi. Haha! Muling ngumingit ang lalaking angka ng demonyo at hindi sumagot, ngunit sa oras na ito, may dagdag na itim na mahabang layag na watawat sa kanyang kamay. Ang lalaking demonyo ay inihampas ang banner ng direkta sa gitna ng plaza, at kaagad, isang nakakatakot na ripple ang natangay. Dagendong. Ang mga ripples ay naglalaman ng nakakatakot at kamanghamanghang kapangyarihan, na baliw na tumama sa lupa, kaya sa isang iglap, ang lupa ay talagang gumuho at nahati. Sa ilalim ng basag na lupa, mayroong isang malaking bangkay, na natatakpan ng baluti, na may gumugulong na demonyong enerhiya, kahanga-hanga at sinaunang, at ang maringal na enerhiya ng demonyo ay direktang napuno ang espasyo sa susunod na sandali. Puna ng mundo. Hoy! Ano ito? Ang bangkay ng isang Demon King level powerhouse. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Daylan, itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa napakalaking katawan ng demonyo sa ilalim ng lupa, ang enerhiya ng demonyo ay lumundag, at mayroong isang nakakatakot na bangkay sa loob nito. Tama, nang bumagsak ang yumaong hari, ang aking Scarlet Heaven Army ay tahanan sa buong mundo, at nakasalubong ko ang alakdan na ito. Gusto kong sapilitang makuha tayo muli at dalhin tayo sa ilalim ng aking utos. Ayokong maghintay, at nagkaroon ng isang nakakagulat na labanan. Sa huli, ang alakdan na ito ay napatay natin. Pagkatapos ng bangkay ng demonyo ay ilibing ang kaluluwa, ang layunin ng demonyo ay dito. Hari! Medyo kakaiba rin ang mukha ni Roland sa oras na ito, at ito ay pangit. Hindi niya mawari, paano nalaman ng kabilang partido na dito nakaburol ang bangkay ng Demon King. Sino ang makakaalam kung ano ang nangyari daan-daang taon na ang nakalilipas? Haha, hahaha. Ang ganda talaga ng mga impormasyong naiwan ng mga ninuno ng royal family ko. May bangkay talaga ng demonyong hari dito. Sa oras na ito, hindi napigilan ng demonyong lalaki ang tumawa ng malakas. Congratulations to the fourth prince. Kung makuha mo ang bangkay ng Demon King na ito, siguradong makukuha mo ang walang katulad na demonic poison, at maipakita ang matinding kapangyarihan ng Thousand Crane Demon Clan ko. Excited din ang mga tao sa likod niya. Chenhel Monster Clan. So galing ka sa Chenhel Monster Clan. Nagbago ang ekspresyon ni Daylan nang marinig niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magiging kaaway ng Wolf City, ang Chenhel Monster Clan. Ngunit kailangan kong sabihin, ang mga taong ito ay talagang matapang, nang ahas silang lumitaw sa teritoryo ng lungsod ng Lobo, at hindi sila natatakot na matuklasan. Hiniling ni Daylan kay Daylan na marinig ang mga salita at natigilan. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magiging mortal na kaaway ng Longhorn City, isang miyembro ng Chenhel Monster Clan. Hari, gusto mo bang pigilan siya? Bagamat patay na ang Demon King na ito, kapag naiwan ang bangkay na ito, maaaring magkaroon ng malaking kaguluhan. Sa sandaling ito, ang boses ni Raven ay lumitaw sa tabi ng tainga ni Daylan, at ang kanyang tono ay bahagyang hum-ina, ang pagiging epektibo ng pupe na anting-anting na ito ay nagsimulang unti-unting hum-ina. Maaari na akong maglabas ng kaunting lakas upang harapin ang dalawang matandang iyon. Kung ganoon ay subukan natin. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Daylan nang marinig niya ang mga salita, at ang kanyang katawan ay puno ng espiritual na enerhiya. Boom! Ang malakas na sword energy at ang maliit na perfection sword energy, ang dalawa ay nagsanib upang bumuo ng isang walang katulad na malakas na anti-air sword formation, na direktang tumusok sa hangin at durog sa ikaapat na prinsipe ng Chenhel Monster Clan, na kampante pa ring tumatawa. Tunog ng dragon. Naghahanap ng kamatayan. Bago magsimula ang ikaapat na prinsipe ng Thousand Crane Monster Clan, ang dalawang matandang lalaki sa likod niya ay isa-isang lumitaw, na may malamig na ekspresyon, at lumitaw ang isang palad, sinusubukang patayin si Daylan.
Sa kanilang lakas, madaling makamit ang gayong lakas. Boom! Ngunit sa sandaling ito, isang nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban ang bumaba, direktang kinaladkad ang dalawang tao sa kalangitan, binomba sila ng mga agos. Biglang nanginig ang huli, biglang nagbago ang kanilang mga mukha, at nagmamadali silang sumigaw sa ikaapat na prinsipe ng Thousand Crane Monster Clan sa likod niya. Ikaapat na prinsipe, nagsisimula ng humina ang epekto ng papay na anteng-anteng. Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon. 960 po. Humph! Nagbago rin ang mukha ng ikaapat na prinsipe ng Thousand Cranes Monster Clan nang marinig niya ang mga salita. Malamig siyang ngumuso, ang malamig niyang mga mata ay nakatutok kay Dylan, at sinabing, "Dare to attack me, medyo matapang ka ba?" Dapat mong malaman na mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya kinuha ang mga mahihinang tao ni Dylan sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, ang mga mahihinang tao ay nangangahas na maging napakamangmang, pukawin siya, at barilin siya. Dahil dito, siya ang ikaapat na prinsipe ng Thousand Cranes Monster Clan, napakaranggal na figure paanong hindi siya magagalit. Ngunit naunawaan din niya na malapit na ang oras sa oras na ito, at kung makakawala si Roland mula sa papay na anteng-anteng, sila ay nasa panganib. Sa pag-iisip nito, sa malamig na mga mata ng ikaapat na prinsipe ng Thousand Crane Monster Race, direkta lumitaw ang isang kasamaan. Napatitig siya kay Dylan at ngumiti ng mapait. Hindi ko alam ang mga tinatawag na bagay, ngunit gusto mong mamatay ngayon, pagkatapos ay tuparin ka ng prinsipe. Ang mga lihim na kakayahan ng Thousand Crane Demon Royal Family. Poisonous Sea of Dead Mountains. Sa madilim na tinig ng ikaapat na prinsipe ng Thousand Crane Demon na lumilitaw sa pagitan ng langit at lupa, talagang mayroong isang masa ng isang bagay na katulad ng isang lason sa ilalim ng kanyang leeg, nanginginig na galit na lumalabas mula sa kalamnan na iyon, at pagkatapos ay nagkaroon ng walang katapusang dami ng enerhiya. Sumabog ang poison gas. Biglang, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, alikabok at mga bato, ay mabilis na naagnas ng mga kamangha-manghang makamandag na gas na ito. Ang lupa ay nagsimulang gumuho ng patong-patong na nagiging makamandag na tubig. Maging ang aura sa hangin ay unti-unting naasimilasyon ng makamandag na gas, na nagiging isang nakakalaso na dark green na demonic aura. What a domineering poisonous gas! Maging si Dylan ay hindi napigilan ngunit bahagyang nagbago ang kanyang mga mata nang makita niya ang eksenang ito, at maaari talaga niyang maapektuhan ang aura sa hangin. Ang antas ng pangangibabaw ng naturang makamandag na gas ay kamangha-mangha lamang. Ngunit pagkatapos, nakita niyang biglang kumislap muli ang mga mata ni Dylan, dahil nakita niyang ang pagbagsak ng lupa sa parisukat na ito ay direktang nagdulot ng pagbagsak ng mga estatwa ng hukbong Scarlet Heaven. Whoosh! Kaagad na sumunod, nakita niyang lumilipad siya patungo sa mga estatwa ng Scarlet Firmament Army, at kasabay nito, ipinatawag niya ang 8 Palaces Profound Pagoda at isa-isang inilagay ang lahat ng mga rebeltong iyon. Sa tansya niya, natutulog pa rin ang mga life puppet ng Scarlet Heaven Army, at kung hindi nila ito papansinin, tiyak na magkakaroon ng mga problema. Tungkol naman sa nakakatakot at nangingibabaw na nakakalaso na gas sa kalangitan, ito ay mabilis na commandant patungo kay Dylan, ngunit marahas na nasunog hanggang sa abo ng apoy. Hindi makalapit. Nang makita ang eksenang ito, ang ikaapat na prinsipe ng Thousand Crane Demon ay naging malungkot, malamig na sumangot, at sinabing, "Humph! Nakalimutan ko na nasa iyo ang suporta nitong langit at lupa. Napakaswerte mo talaga." Ang iba't ibang apoy ng langit at lupa, kahit third-rate lang sila ang kalaban ng masasamang paraan na ito. Sa makatuwid, kahit na siya ay lason at nangingibabaw, imposibleng madaling maabutin si Dylan, na katulad ng lakas sa kanya, at nagtataglay ng ibang apoy. Sa ganoong laban, natural na magkakaroon siya ng ilang disadvantages na pipigil sa kanya. Sumunod ng mabuti, at ang pang-apat na prinsipe ng Thousand Crane Demon ay matalino, hindi na lumalaban, malamig siyang sumangot, at iniunat ang kanyang maitim na palad. Sa palad ng kanyang kamay, muling lumitaw ang isang nakakagulat na makamandag na ambon. Sa sumunod na sandali, ang umuugong na makamandag na gas ay dumaan sa mundo at umuungol na parang usok. Ayoko nang makipaglaban kay Larvin sa labanang ito ngayon.
Sa hinaharap, ganap kung gagawing walang kapantay na lason ng demonyo ang bangkay ng haring ito ng demonyo. Kailangang mamatay kayong lahat. Direktang pinaghiwalay ng umaambon na makamandag na ambon si Daylan at ang ikaapat na prinsipe ng Thousand Cranes Monster Clan mula sa partition. Inangat ni Daylan ang kanyang ulo at nakita na sa kabilang dulo ng makamandag na ambon, ang ikaapat na prinsipe ng Chenhel Monster Clan, na nag-aangking si Larvan, ay nagtipon na kasama ang iba pa, ang kanyang figure ay kumislap, at siya ay mabilis na umalis. Gayunpaman, parang napansin ng mga mata ni Daylan, ang ikaapat na prinsipe ng Thousand Cranes Monster Clan, si Larvin Lee, ay lumingon sa kanyang ulo ng walang kabuluhan, tumingin kay Roland na malapit ng makatakas, at ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Daylan ng may paghamak at panunuya. Itaas ang iyong kamay. Maghugas ka ng leeg, sa susunod na magkita tayo, pupulutin ng prinsipeng ito ang leeg mo. Haha, hahaha. Tumawa si Larvin ng mayabang, at gumawa ng kilos na pinupunasan ang kanyang leeg gamit ang kanyang palad patungo kay Daylan. Kumikislap ang mga mata ni Daylan, at kumislap ang malamig na liwanag. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang gatas na puting bahagi ng liwanag ang tumama kay Larvin na kasing bilis ng kidlat. Walang nakapansin, at nahulog ito sa kabilang panig, naging isang hindi nakikitang kawalan. Hindi naman magtatagal, magkikita na tayo, Malamig na bumantong hininga si Daylan, tahimik na sabi ng maitim niyang mga mata na kasing linaw ng salamin. Napakaraming sikreto sa kanya ang alam ng kabilang partido at naglakas loob na takutin siya, paano niya ito binitawan ng madali. Sa pag-alis ng kabilang partido at ng iba pa, bumalik ang katahimikan sa espasyong ito, ngunit naging guho at wasak. Sa inheritance space ng Scarlet Heaven Army, sa pag-alis ni Larvin at iba pa, ang lupa ay naagnas, at ang kamandag ay namimilipit. Ang makita lamang na ganito ay sapat na upang isipin kung gaano kadominant at pagsunod sa nakaraang pamamaraan. Matalas. Ito ba ang Thousand Crane Monster Clan? Parang may kaugnayan sa lason ng kakayahan ng kanilang angkan. Ang mga mata ni Daylan ay kumikislap habang nakatingin sa direksyon kung saan papaalis si Larvin at ang iba pa. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang master ng Chenhel Monster Clan na narinig ang kanyang mamamatay tao na pangalan sa loob ng mahabang panahon, noon. At ang kapangyarihan at paraan na ipinakita ng huli sa pagkakataong ito ay talagang medyo nakakagulat sa kanya. Ang ganitong uri ng makamandag na gas ay lubhang nangingibabaw. Ito dapat ang ilang beses ko nang narinig, ang nakamamatay na lason ng Thousand Crane Monster Clan. Kung ito ay maaagnas ng nangingibabaw na kamandag na ito, talagang posible na ang wakas ay magiging napakalungkot. Hoy, hindi ko akalain na may nakatago pala talagang bangkay ng Demon King dito. Kung alam ko lang. Na may iwan pala ang bangkay ng Demon King, ang ganda. Biglang buntong hininga ng pagkagulat sa dagat ng kaalaman. Parang isang malaking pagsisisi. Just stay. Bakit? Bahagya nagulat si Daylan at nagtanong na may pagdududa. Ang bangkay ng Diablo, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay ang walang kamatayang bangkay na iniwan ng monghe ng Diablo, ang tunay na monarko ng Golden Core Formation pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung ang gayong katawan ng demonyo ay nahulog sa mga kamay ng isang salamangkero na monghe, o isang taong may espesyal na paraan ng paggamit nito tulad ni Larvin, ito ay ganap na walang halaga. Tawagin itong immortal. Ngunit dahil si Daylan ay hindi isang magsasaka, at hindi niya masyadong iniisip ang bangkay ng hari ng demonyo, hindi niya ito gaanong pinapansin, ngunit ngayon ay sinabi ni Jingkong ang mga salitang ito. Napakasimple. Kung kaya kong itago ang bangkay ng haring demonyo, makakahanap ako ng paraan para maging Panginoon. Sa oras na iyon, sa lakas ng bangkay ng hari ng demonyo, kasabay ng kalabuan ng aking Taoismo sa paglipas ng mga taon, marahil ay maaari pa akong magpatuloy. Nagulat na sabi niya. Magpapatuloy pa. Bahagyang nanliit ang natulala ng mga mata at sinabing, Senyor, ibig mo bang sabihin? Earth Level Array Master. Tama. Kung matutulungan mo ako, handa akong tumayo sa tabi mo sa loob ng 30 taon. After 30 years, baka hindi mo na ako kailanganin, di ba? Mabagal na sabi ng Bogzo ng gulat na iyon.
Ang makasalanan ni Daylan, nakikita niya ito sa kanyang mga mata, kung kaya niya talagang sumulong sa loob ng 30 taon sa ganoong bilis, hayaan mo siya, kahit na sa peak period ng Scarlet Heaven Army, natatakot ako na hindi niya kayang makipagsabayan sa makasalanan ni Daylan. Bilis ng pag-unlad. Narinig ni Daylan na muling nag-condensed ang kanyang mga mag-aaral. Ang Earth Level Array Master, na kilala rin bilang Great Array Master, ay katumbas ng nakakatakot na pag-iral ng Golden Core Formation through Sovereign Realm. Kung talagang makakakuha siya ng ganoong klase ng tulong, hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras sa maliit na lugar na ito. Sa oras na iyon, pabayaan ang pinakamalaking lungsod sa Outer Territory, Daewoo City, kahit na sa Inner Territory, siya ay magiging karapat-dapat na pumunta. Nag-iwan ako ng marka sa kanya. Paglabas natin sa palasyong ito sa ilalim ng lupa, hahanap tayo ng pagkakataong subukan. Bawiin mo ang bangkay ng hari ng demonyo. Sabi ni Daylan. Nag-iwan na siya ng tracking mark sa kanya. Mahahanap niya ang ibang partido kahit saan. Okay. Tumango si Jingkong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.